Ating saloobin, ipakita natin ang sagot sa problema natin. Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? It's expensive Tuesday morning. Nagbabalik si Miss Ricky Girl. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pati. Maganda ba talaga ang ating umaga? Nako. Sabi ko nga, napakamahal na umaga ngayong umaga. Oo nga, grabe. Dahil Nakapagpakarga ka ba? Siyempre, talagang nag-effort ako magpakarga talaga kahapon ng dalawang sasakyan. Kasi nga today is Tuesday. Alam naman nila talaga, Tuesday, ang galawan ng presyo ng mga produktong petrolyo. At today nga, we have a new word of the day. Ano? Oilmageddon. Oilmageddon. Bakit? Bakit Oilmageddon. Oo nga, grabe. Kung ano gusto mo may slang, Oilmageddon. Ano? Ay, sorry. Oilmageddon. Oilmageddon. Mageddon. Parang Armageddon. Parang Armageddon. Oh, Diba? yan. Naalala mo yun, yung Oo, Armageddon, diba? yung pelikula? Oo, nakakatakot yun. Yung kay Kaya ito- Bruce Willis, Oo. di ba? Yung kasi parang, ano na, yung matatapos na yung mundo. Mag-end of the world na End sa of the pelikula, world, no? oo. Kasi Armageddon means actually, it's parang a battle between bad and good. Good and evil. Oo, Good and oo, evil, good and yan. evil, parang ganyan. Pero syempre talaga nananalig tayo na good will always trump, di ba, over evil. Yan, Talagang tama. panalo parati ang mga mababait. Alam mo, totoo yan, ano? Kahit Oo. siguro hindi mo makikita agad Oo. yung At the end. tinatawag nila, no? Oo. Nabalik or Babalik, something, di ba? oo, oo. At the end, oo. At the end of the day, dapat talaga manaig ang kabutihan. Ayan, di ba? napaka, natin. We choose to be Positive. Positive. Ayan. Kagabi, nadaan ko, talaga Oo. nakapila talaga yung mga, mga Grabe, motorista doon sa mga, oo. sa kahabaan ng sa lahat ng mga gasoline station. Station, correct. Oo. Oo. Kaya ako maagang-maaga pa lang bago pumunta dito, ayan, nagpakalma na ako, umabot ako. Okay. So yun na nga, bago ang ating word of the day, Oilmageddon, kasi nga, nagkakagulo na sa buong mundo. Ayun na nga. 'Di ba? Maski nasa gitnang silangan lang po ang digmaan, lahat po tayo apektado kasi nga karamihan pa talaga ng oil supply ay nanggagaling doon. Tama. Tayo net importer. Wala naman tayong sariling mga oil fields dito. Oo. 'Di ba? So wala tayong choice kung hindi mag-import. Nagkakaroon pa ng gipitan diyan. May gulo, may mga bomba-bomba, tapos yung mga oil tanker hindi sila makadaan doon sa Strait of Hormuz. Kasi nga doon nga yung Yung daanan talaga, no? doon nga nagkakagulo. Ay, pero sabi naman ni President Donald Trump, bobombahin daw niya lalo ang Iran kapag ipagpatuloy nito ang pagtitigil doon sa mga oil fuel tanks na lalabas sa State of Hormuz. So all of us are naka-wait and see. Oo. 'Di ba? Nobody knows exactly kung gaano katagal itong digmaan ay mangyayari. So talaga sabi nga natin, tuloy-tuloy pa rin ang ating panalangin. Makinig po kayo dito sa amin sa ASPN para tuloy-tuloy rin ang pagbibigay namin sa inyo ng tamang balita. Kaya Correct. abangan din nila lahat ng mga flights ngayon. Everyday, merong pagkakansela. So, abangan din nyo ngayon dahil ang Cebu Pacific kanina naglabas na ng abiso na karamihan na rin sa kanilang mga flights sa Middle East ay talagang kanselado na. Yung iba naman, pwede silang makakuha ng, kumbaga, refund. Refund. Kaya kung may puyahe po kayo, medyo mag-isip na rin kayo unless gusto nyo talaga na buwis buhay. Correct. Para magpunta na ng Dubai. Yes, Diba? so talagang kumbaga you have to monitor every day, di ba? Kasi minsan parang may mga iilan na mga biyahe na pinapayagan, umalis. Tapos minsan isasara ulit. So very fluid nga, no? Hindi natin talaga alam kung ano nangyayari. Kaya dapat talaga up to date lang kayo. Mag-check kayo sa mga websites, sa mga airlines, di ba? Makinig kayo kung or tignan nyo yung mga Facebook pages, Tama, di ba? nandiyan naman At yan. huwag kayong maano sa mga fake news, di ba? Oo, dumiretso na sila dapat doon sa mismo website ng mga Correct. kumpanya, di ba, like Cebu Pacific, Philippine Airlines, AirAsia. Yun naman yung top 3 natin dito sa Pilipinas. So anyway, sana po ay hindi kayo naiipit ngayon sa traffic dahil nga we expect na lumuwag dahil nga ngayon po lahat talaga kailangan planado na yung ating mga biyahe, 'di ba? Kung pwede mag-carpool, kung pwede mag-public transportation, kung pwede nga iplano, sabay-sabay kayo umalis ng bahay, sabay-sabay kayo umuwi para hindi pabalik-balik yung Tama, sasakyan. oo. So hopefully, no, we will keep you updated
updated. So samahan nyo na lang kami ni Ricky Girl hanggang alas 10 po ng umaga at sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa kanilang Facebook or Net25 YouTube channel, good morning po sa inyong lahat. Let's try to have a good morning pa rin. Pero Yes. grabe ang diesel. Mas ang laki ng Oo, tinaas. 70 pesos na Oo. yata kada litro, no? Diba? At least ako, yung gasolina ko, medyo mas mababa sa diesel. Oo, mamaya i-ano natin yung update, yung mga presyuhan at saka kung paano ipapatupad ng mga oil companies yung utay-utay na oil price increase. Tama, tama. 'Di ba? Parang hindi sa isang bagsakan. Oo. So parang later abangan ninyo po yan mamaya kasi gusto namin umpisahan yung umaga nyo ng isang swabing pangbungad. Despite Ayan. it all. Despite it all. Ito po ang aming magandang kwento po sa inyo. Kung tayo dati nagba-brown out or magkaroon po ng kunyari ng biglang namatay ang ilaw sa ating bahay, pero yung mga kapitbahay mo, meron. Either hindi ka nagbayad ng Ayun na Meralco or may nangyari sa Sa metro mo? hindi yung sa mga Ay, wire, oo, di ba? So, sino tatawagan mo? Electrician. Very good. Oh, bakit? Because, syempre, tatawag ka sa May 1 electrician. point ako. May 1 point ka. Pero dito, ito yung magandang balita. Dahil po, sa China, ayan, meron na silang inimbento na robot na electrician. Wow! Di ba? Electrician siya. Kasi nga, di ba, pag ikaw ay electrician, very dangerous yan, risky. Kasi may mga kuryente yan, pwede kang ma-electrocute. Oo. So, ito, pinaubayan na lang ng mga Chinese sa isang robot. Wow, galing talaga ng mga... Binigay na nila yung hazard. Ikaw na, bahala ka na, Ang galing ng makuryente mga ka na. ancestor natin, So ito nga, yan ang tinaguri ang first robot electrician. Siya po ay isang advanced robot na matagumpay na po nakapag-repair ng isang live 10 kilovolt, hindi kilowatts, kilovolt power line sa Gingshan County. At ito tingnan nyo, hindi kailangan patayin pa ang kuryente habang ginagawa niya yung repair. Normally, di ba, pag Meralco yan, papatayin nila muna, kunyari, dun sa buong barangay, habang inaayos nila yung mga wires, yung mga kable dyan. Kasi nga, or yung mga transformer. Yun. Kasi di ba, very dangerous nga yan. So dito pa nga si robot na electrician, dinevelop yan po sa pangunguna ng Hubei Electric Power Research Institute at ang State Grid Wuhan Power Supply Company. So ano pang ang ginagawa ng robot na yan? Simple lang ang concept nito pero next level daw ang execution. Gamit ang laser cutting technology, kaya daw nitong robot na to ayusin ang insulation wires, ikabit ang mga cables, higpitan ang connection sa mga power lines. At dahil robot nga siya, super precise ang kanyang galaw. Aba, less human error at mas accurate daw ang kanyang repair. Ayon po kay Wu Jin, ang technician mula po sa Wuhan State Grid, kaya rin daw nito i-navigate ng kahit na anong complicated wiring environments na delikado daw para sa tao. Kasi di ba usually Napakatalino mga naman wires itong na yan, robot di ba? Kumpul-kumpul, ang dami-dami. Tsaka di ba? wag bawal mo i-connect yung red at blue. Red Baka and blue. sumabog bigla. Or yung red and green. Ewan ko kung ano, di ba? Pag nanoy sa mga diba? bomba. Alata nanonood ng pelikula. ng pelikula. So, yun na nga. So, yung pagiging electrician nga nito, ng robot na yun, lalo na po sa mga live power lines, ay isa sa pinaka-risky na trabaho kasi nga pwede tayo ikamatay yan, na-electrocute. So karaniwan, kailangan harapin po ng mga workers ang live wires para maayos ang linya nang hindi napuputol ang power supply sa mga komunidad. So ibig sabihin nito, mataas po ang risk na makuryente nga ng electrician. So dahil dito, maiiwas na po ang aksidente. Pero hindi ibig sabihin nito, napapalitan na ng mga robots ang mga electricians. So it is a collaboration. Di ba? Wala mawawala ng trabaho. Wala mawawala. It's a collaboration between humans and robots. So ang mga robots ang gagawa po ng pinakadelikadong task. At least yan, wala silang hazard pay. Ang mga engineers at ang mga technicians naman ang mag-ooperate at magmo-monitor ng system. So kaya mami, makakausap natin pala si Joe Zaldariaga. Tanungin natin kung mag-import na sila ng robot electrician para hindi na kailangan sumampa dun sa mga, ano yung tawag doon, gondola ba yun? Yung mga umaakyat, di ba? Para yung mga basta alam ko lang ayos-ayos. hagdanan, yung mataas na hagdanan ng Meralco. Hindi, meron rin sila di ba yung yung parang umaangat. crane, yung parang crane, di ba? Umaangat. Parang rides na siya ng Disney. di ba? Tapos either nagpuputol sila ng mga puno, kasi di ba minsan yung branches sa gabal na dun sa mga wire o sa transformer. So mamaya tinanong natin si Joe. Joe,
Meron ka na bang electrician na robot? Baka sabihin niya, wala pa nga tayo. Ay, baka tumaas naman ang kuryente Ay, natin. oo. Ha naman, sabihin lang, mahal yan yung robot na yan. Mag-solar na lang tayo. Solar. Ito, Pati. Okay, ano pa? For sure, makaka-relate tayo dito. Pati Bakit? na ang iba pang isko at iska, syempre, dyan Aba, sa ating tayo! kapitbahay. Oo. UP Diliman. Yes. Pero ito muna, saan ba ang favorite tambayan mo nung nag-aaral ka sa UP? Nako, AS parking lot ako, girl. Ay, ba? Alam mo Kilala naman ko ako, kung sino yung social. mga nandun. Ako sa AS Lobby. Lobby ka, o sa parking lobby. lot. Kasi mainit sa parking lot. Oh, well, So, may sa lobby sasakyan. ako. At nung panahon na yun, nung college ako, murang-mura ang gasolina. Ay, wala, so, oo. pwede namin i-on ang sasakyan, mag-aircon ng konti, ng sandali. Di ba? Hindi, tsaka malamig pa nung unang Oo, panahon. at saka di ba sa parking lot, Maraming maraming mga puno. Oo. Sa amin naman sa AS Lobby, mayroon kayong mga nakatokang upuan doon. Upuan. Pero nung pumasyal ako dati, wala na yun. Wala Wala na yung na. mga tambayan doon. At saka AS Steps. AS Kasi Steps. nagtitingin-tingin ako ng mga Mga tao, yung mga sasakyan na dumadaan. Yan. Correct, oo. Oh, ito na yung good news. Nag-aaral ka man o hindi sa UP, pwede na pumasyal sa 7 spots sa loob ng UPD. Ba? Yan ang Oh, 7 yun, di ba? wonders of UP Diliman. 7 Tignan nga spots. natin kung magaling ang ating researcher. Oo. Kung naghanap kayo ng chill, affordable at nature vibes na hangout spots, maraming pwedeng puntahan sa campus. Una, ang Dili Mall. Wala pa yun ang panahon natin. Oo, Ano tayo natin? Ano yun? Sa may cafeteria na sa shopping likod. center Oo, tayo. shopping center. Yan. Ang Dili Mall. Yan po open air mini mall na may coffee shops, restaurants at food court. Perfect para sa barkada hangout dahil maraming tables at hindi sobrang crowded. Grabe, ang ganda na. Oh. Alam mo talaga, Oo. ba? May Robinsons, ano Ayun pa, na nga. supermarket. Grabe. Aba, social. Social si Noong ano, amin dati, ano lang, mga kiosk-kiosk lang. Wala, oo. Gigi Jimenez, presidente po ng UPD. Magandang Oo nga. umaga sa iyo. Oo. At pangalawa, tinatawag na Area 2. Oo. Isa itong legendary food street sa UP na puno ng karinderya. Ito na yung karinderya at food stalls. Pinakapanalo dyan ang affordable na pagkain, madalas na sa 100 pesos or less lang. Sa kaya ito. Siyempre, student prices Sa kaya dapat yan. yan. I Bakit don't Area know rin 2 lang? where that Yan. is. Oh. O, siyempre ito, ang iconic na Sunken Garden. Ayun, nako. Isang malaking open field na perfect. Aba, pwede na mag-picnic? Para sa picnic. Oo. Badminton, movie night? Oo. O simpleng tambay sa damuhan ba? Oo, dyan sa Sunken Garden, nanonood ako ng mga football games. Ayan, ako din. Tapos, di ba, Oo. may mga concerts dyan. Oo, Pag oo. UP Fair, di ba, doon ginagawa yung mga concerts. Yan, dyan sa Sunken Garden. At di ba, yung pala, yung Sunken Garden na yan, Oh. yan yung parang rain catcher. Kaya hindi oo, nababaha tama. dyan sa UP kasi Tama. nga ina-absorb niya lahat ng tubig ulan. Napakaganda Dyan talaga ng napupunta UP, yung sa no? Sunken Garden. Oo, ngayon ko lang Mga na-appreciate. wais talaga yung mga teacher dyan. Siyempre, matatalino yung mga taga dyan. Okay, ano pa? Ito ay kaapat. Ang Gyud Food. Gyud Isang Food. open air na food hub din ito na may iba't ibang food stalls. Puro pagkain na. Oo. Sila ang vibe lalo na sa gabi. At may mga art markets din dyan minsan. Ayun. Ikalima sa listahan po, Vargas Museum. Oh. Parang hindi ko ito napuntahan Ako rin. Para yan sa mga mahilig po sa art at aesthetic photos. May collection po ng artworks, books, coins, at memorabilia. Ayun lang, may entrance fee na 50 pesos kasi museum for eh. non-UP visitors. For UP students, libre yan. Oo, ayan, sixth spot. Academic Oval na perfect spot para sa jogging, walking, o Ayun! bike. Ito napakadami na ever since. Ang dami na Oo. nagbabike ngayon dyan, nakikita ko. Pero alam mo, nung panahon ko, ewan ko nung panahon mo, Oo. talagang ano yan eh, yung mga sasakyan pwede. Ngayon, di ba, parang kinalahati na lang. Oo. Tapos may ruta yata May ruta one na. way. Kaya nakakalito diba? minsan eh. Oo. Tapos yun na nga, hinati nila kasi yung kabilang kalahati, parang pedestrian, yun ang lakaran. Pwede mag-jogging all day. Tapos yung kalahati na lang yung para sa sasakyan. Nung panahon ko, buong kalye para sa sasakyan Tama. lang. At saka yung mga jeep, yung ikot. Ay, yung ikot Piso lang jeep. dati. Grabe. Magkano ikot mo dati? Hindi, magkano yung pamasahe? Hindi ako nakasakay. Ako rin, hindi ako nakasakay, pero alam parang ko, piso. Hindi ko matandaan. Oo, pero feeling ko, sige. syempre, mas mura yun dati, Oo, no? piso lang dati talaga. Imagine, ikot-ikot lang sila doon. Correct. Ayan, o Oo. biking. Ayan, maganda ang view dyan dahil maraming mga puno at malawak na damuhan. At syempre, ang Cine Adarna. Yan ang cinema ng UP na nagpapalabas sa indie films. Classic movies at student films, may mga free screenings sa dyan minsan. Basta alam ko yung, Cine Adarna ba? Cine Nakikita ko to. Adarna. Pero ang alam ko dati sa amin, sa tapat ng College of Mascom, nandoon yung hall, music hall, na pwede kang mag-perform, parang live aids, kasi sa Mascom ako. Yan. So, nandun yung mga, yung mga performance. Yes, ako rin, Theater. Mascom. Okay, pero dyan rin, hindi nakasama dyan, yung UP
hotel, maganda yung UP Hotel. Ay, oo, ngayon, ano? Oo, may cousin si Sandy. He helps dun sa menu. Tapos Kaya ang pala ang sarap ng sarap. pagkain. Hindi, masarap na talaga. And reasonable, ha? Oo. Tapos masaya daw dyan pag yung may mga UAP nights, kunyari may Ateneo versus UP or Oo. UP versus Diyan kami Lasal. nanonood. Yung mga alumni, dun sila nanonood. Oo. Tapos nag-cheer sila. Yes. Kaya masaya rin dyan sa UP Hotel. So marami talaga mapupuntahan dyan sa UP. Ang laki-laki ng campus na yan eh. Okay, Oo. doon daw nag-wedding Wow! reception. Si Joy, doon ka nagpakasal? Saan doon? Aling Sa hotel? UP Hotel? Sa UP Hotel ka, doon ang reception mo. Wow naman. May isa pa doon eh, yung tahanan ng mga alumni. Bahay. Bahay ng alumni. Maganda rin Ayan. yun. Ano? Balangay. Aba, bakit oo. memorize mo yun? Tambay ka pala ng UP, Hindi, Joy. doon nga daw siya nag-reception. Oo. So, actually, maganda talagang UP campus kasi at least na-preserve nila yung maraming puno pa rin. Oo, tama. Di ba? Mahangin. Tapos yung mga, yun na nga, yung mga binanggit mo ng mga 7 wonders of UP Diliman. Nandiyan pa kaya yung Kasaa? Natanda mo yung Kasaa? Yung yung ating Canteen? cafeteria doon. Cafeteria. Ayan. Yung doon sa likod, doon sa AS. Oo, sa likod ng sa likod. AS. Yan. Tapos yung At saka- ako lagi ako nasa faculty center eh. Lagi ako Bakit? nakikiusap sa mga professor ko. Ito. Bro, pasa mo naman ako. Tatawid ka, di ba? Nandito pala yung teacher's pet eh. Kaya pala. Bro, Ito na. Okay. Umipitik-pitik na si Joyme. Alamin na natin ang ASPN, ang status po ng ating panahon ngayon. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa, isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na pwedeng maging tropical depression. Ito na sa loob po ng 24 hanggang 48 na oras. Wow. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, mababa po ang tsansang pumasok ito sa PAR at walang direktang epekto sa kahit anong bahagi ng ating bansa, pero ang kaniyang trough extension ay makakaapekto at magdadala ito ng pagulan at pagkulog pagkidlat sa Visayas at Mindanao. Magdadala naman ng Northeast Monsoon o amihan na maulit ng kalangitan na may pagulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Quezon at nalalabing bahagi po ng Bicol Region, habang ang Metro Manila and the rest of Luzon ay makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan. Asahan ang maximum temperature na 30.7 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon at ang sunset, ito na patagal na ng patagal. Mangyayari naman po mamayang 6:06 ng gabi. Alas 6:06. Ayun natin nga, paano alas 6? Alas 6:06. Talaga ba? Oo, Ang 6:06 oras, eh. alas 6:06? Oo, alas 6:06. Oh, Naku, di ito ba? pala makwento ko, no? Oh. Dahil nga inaabangan din namin yung sunset sa Siquijor Oo. noong weekend. Oh. Wala ang ulan. Mabagyo. Mabagyo. Oo. Di ba, Oo. di ba, ano ba yung probinsya kahapon na binalita nga natin, Visayas? suspended nga ang klase? Kasi oo. nga, dahil sa ulan, binabaha, so they had to suspend. Ano ba yon? Sa Surigao ba yon? Baka malapit sa Visayas, ano? Ayun, Surigao del Oo. Norte. At makwento ko lang pala, Patpi, hindi yung andin, mga sakay, mga Oo. roro, Oo. yung mga ferry, nag-aano na sila, nagkakansela na sila dahil daw walang ng gasolina. Wala na. Imagine, wala nga silang kuryente, tapos gasolina pa. So Correct. ngayon, marami nag-hoard Oo. ng mga gasolina sa mga business Yun na nga owners. ang nabalitaan ko ngayon. Marami sa mga probinsya. Ayan, sa Baguio, Oo. kagabi nakita ko si Mayor Benji Magalong. Oo. Nagagalit kasi nga parang may mga iila ng mga gasolinahan sa Baguio hindi na nagbebenta. Oo, So hindi feeling na. nga nila, nag-hoard na yun. Kasi Oo. in-anticipate nila today. Oo. Kasi nga today, dapat magtataas na lahat ng mga presyo. Kaya nagalit si Mayor Benji Magalong. Pwede So, isumbong I'm sure na. sa mga Ay, but grabe yung ferry boats talaga. Akala ko Oo. hindi ako, sabi ko, malalangoy ba ako? Magsiswimming ka. Ganun. Oo. Marunong ka ba mag-swimming? Hindi. Sus, kaya sabi ko sa'yo, Hindi ako dapat matuto ka mag-swimming. talaga mag-swimming. Ayan, so Oo. pwede nila isumbong yan isumbong mo sa Correct. pangulo.com. Yes. Kaya yun yung mga Marami mag-take na. advantage Yes, na mga DOE, umiikot ang DOE talaga Oo. para nga itong sa mga gasolinahan na either nag-hoarding, nag-overprice sila, so binabantayan sila. Marami na nga kinasuhan, mamaya ibabalita natin yan. Ayan, sige. Okay, ito nga, dahil nga today is Tuesday, sad news nga po to, nakakalungkot po itong balita dahil lahat ng mga motorista po apektado. Dahil ipatutupad ngayong araw po ng mga kumpanya ng langis ang big time, mega big time oil price hike simula po kaninang alas 12 ng hating gabi. So ito po, ang Shell nagsabi na po uutay-utayin nila ang pagtaas po ng gasolina, diesel at kerosene. Sa gasolina, medyo hindi masyadong malaki. Hindi medyo. Yes. 8.75. 8 pesos and 75 Ang laki pa centavos kada litro ang itataas. Oo. Ang diesel ang Ito na. pinakaaray. 24 pesos and 25 centavos kada litro po ang itataas. Ang pinakamataas ay ang kerosene. Ginagamit nga ito panluto. Oo. 36 pesos po kada litro po. Ito po ay
ayon sa Shell. So depende po sa inyong suking tindahan. Ang Petron, ang gasolina, aakyat daw ng 8 pesos and 80 centavos kada litro. Ang diesel, 19 pesos and 20 centavos kada litro. At ang kerosene naman po, 32 pesos kada litro. Ang total na gas station po, ang gasolina po, 10 pesos and 20 centavos kada litro. At ang diesel, 20 pesos and 20 centavos. Habang ang Chevron, ang gasolina po ay tataas ng 7 pesos kada litro. Ang diesel, 17 pesos and 50 centavos. Ang kerosene po, 38 pesos and 50 centavos. Ang jetty oil, ang gasolina po, 9 pesos kada litro. Ang diesel, 19 pesos kada litro. Sea oil naman po, ang gasolina po, 11 pesos hanggang 13 pesos kada litro. Ang diesel, 21 pesos hanggang 23 pesos. At ang kerosene, 33 pesos hanggang 35 pesos. So, hindi nga ito isang bagsakan. Isa-stagger nga nila, uutay-utayin. So, today, yan po ang itataas. Bukas, may karagdagan Meron na na naman naman. yan. Tapos, sa Thursday, may karagdagan. So, parang they broke it into 3 days, 3 tranches. So, again, kung wala kayong budget kahapon at wala kayong choice, kayo magpapakarga, magpakarga na kayo ngayon kasi bukas tataas na naman po yan. So, itong mga motorista, ayan po maghanap po tayo ng paraan para makapagtipid. Mamaya po, maybe ifa-flash na naman natin yung mga paraan kung paano po magtipid. At tinatawag nga natin na nga itong Oilmageddon. Oilmageddon. Oo, Diba? Oilmageddon. Dahil po sa Oo. nangyayaring geopolitics po dyan sa gitnang silangan, kung saan nga tayo lahat apektado po ng supply ng langis. At nagkakaroon pa dyan ng kaguluhan. So sa mga nagtatanong po, bakit nagtaas po ng presyo ang mga kumpanya ng langis? Gayon nga, mga old stock, may inventory daw tayo hanggang 60 days. Pero because nga, the trading is dependent weekly. Oo. So regardless of whether umakyat yan or bumaba, ang trading po ay nag-i-implement po on that week, on this week. And Tuesday nga, ini-implement yan. Sinabi po ng Department of Energy, ang Secretary na si Sharon Garin, na nakabatay po ang presyo ng produktong petrolyo, hindi kung kailan ito binili, kung hindi kung magkano ngayon ang presyo nito sa world market. So, Grabe, depends nga sa trading. Sino kayang kumikita dyan sa trading na yan? Ay, di syempre yung mga oil companies. Diba? Ay, pero tingnan din nila kasi di ba may mga mas maliliit na mga gasoline stations, baka mas That's mura. why. Kaya nga kanina Oo. binanggit na natin yung mga gasolinahan. So, Yung mga major, piliin nyo na major. lang kung sino na lang yung pinakamura or pinakamalapit sa inyo. Tapos kung may mga coupons kayo, syempre makakatulong po yung mga coupons na yan para po mas mabawasan po ang presyo po ng inyong produktong petrolyo. Oo, yan. Okay. So, after that bad news, may panalo news pa ba? Siyempre, dapat balanse tayo. Ano bang panalo news Ay nako, mo? hindi naman to panalo news, pero ano pa rin to, Semi-panalo news. Parang karugtong pa rin ito sa nangyayaring gulo dyan sa gitnang silangan. Sa ating mga kababayan na mga OFWs po dyan sa Middle East, ito po nagsabi na po ang ating Pangulo ni PBBM sa gitna po na nangyayaring tension dyan sa region na yan, libre na daw tumawag sa Pilipinas. Ayan, inutos nito, inutos ni PBBM sa mga telecom na sabi niya, nako, magbigay naman kayo ng libreng tawag para sa ating mga kababayan na nasa Middle East. So, wala na hindi nyo kailangan magpa-load, wala na kayong karagdagang gastos para po makausap ang inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa ilalim po na tinatawag na libreng tawag program, pwede na pong makakonect ang mga OFW sa kanilang mga mahal sa buhay dito po sa Pilipinas. Lalo na po ngayon may mga alalahanin dahil po sa sitwasyon sa ilang bansa po dyan po sa gitnang silangan. Kabilang sa mga bansang sakop po ng programa ay ang Iran, ang Iraq, ang Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at ang Saudi Arabia. At hindi lang ito para sa mga nasa abroad, magse-set up din po ng mga telco, yung mga telco companies ng free call stations sa mga piling business centers at mga major malls dito po sa Pilipinas. Para naman po dito sa Pilipinas, pwede niyong tawagan naman yung mga kapamilya nyo dyan sa Middle East. So magandang balita yan, maski na papaano ay mababawasan yung gastos natin. Every
centavo now counts talaga. Ayon po sa Pangulo, layunin po ng programang ito na siguraduhin mananatiling connected ang mga Pilipino sa kanilang mga pamilya. Makapagbibigay po ng konting comfort sa isa't isa at higit sa lahat, makumpirma ang kaligtasan po ng kanilang mga mahal sa buhay. Di ba yan ang pinaka nakakatakot yung anxiety na, kunyari ikaw, kunyari ikaw, kapatid kita, OFW ka, araw-araw tayong sanay na nag-uusap. O Ricky, kamusta ka na? Anong kinain mo? Di ba? Di ba? Gaya, tapos ikaw tatawag, o Ate Patpi, ano, naglaba ka na ba? Nagplansya ka na ba? Di ba? Tapos biglang hindi mo nakakausap, hindi mo alam kung ano nangyari. Siyempre, mag-worry ka. Ano It's nangyari? the fear of not knowing. Yes, ano? di ba? Oo. So important ito, you stay connected, Tama. maski napapaano. Nako, Okay, yan. ikaw. Ito naman, Patpi. Siguradong mapapa-best foot forward tayo sa mga obrang likha ni Mark Perez na isang artist. Wow. Ang gamit niya kasi sa kanyang sining, mga sira o lumang tsinelas na Uy. tinapon na napakaganda. Ay, ang ganda tignan mo. naman. Diba? Oo. Si Mar ay isang visual artist mula sa Hagonoy na sa araw-araw ay nag-iipon ng mga tsinelas na nakukuha mula sa ilog malapit sa kanilang tirahan. Yikes. Hinuhugasan niya ito ng ilang beses para siguradong malinis bago niya simulan ang paggawa ng kanyang sining. Nakita mo, o dinadakot-dakot niya mula sa ilog. Oo, naku, kailangan mo talagang linisin, no? Pagkatapos linisin ng mga tsinelas, sinihiwa niya ang swelas, ang tsinelas sa iba't ibang hugis at pinagsasama-sama ang mga piraso para makabuo ng mga detalyadong obra na napakahusay. Galing. Marami mga obra na ang nagawa niya sa pamamagitan ng mga nakuhang tsinelas. Isa po sa pinakamarkado na gawa niya ay ang kanyang Mona Lisa-inspired na Mystic Smile. At sa paggamit ng mga sirang tsinelas, paraan niya raw ito para makatulong sa kalikasan sa maliit na paraan. At ito pa ha, hindi na sa paggawa ng art nagtatapos ang kanyang advocacy. Ano? Naimbitahan na rin siya bilang resource speaker sa isang school kung saan nagturo siya ng art sa mga estudyanteng grade 7 hanggang grade 12. Pay it forward daw. Ito dahil mula nung nagsisimula pa lamang siya, may mga tao rin na tumulong at nagturo sa kanya upang humusay sa kanyang larangan. Kasi di ba Hagonoy is also famous sa mga artists mga dyan, artists, di ba? ano, Hagonoy artist. Ewan ko Ang kung ganda, na-feature na yan ni Corina Sanchez, di ba? Oo, Si kasama Corina yun sa namimigay tsinelas, siya eh. ng mga tsinelas, di ba? Oo. Collaboration, yung mga tsinelas, kasi she gives mga kids who don't have slippers. Sabi nga ni Corina, minsan nakakaawa talaga yung mga Mga bata. bata walang Tsinelas, tsinelas, you would ano? think, di ba, tsinelas, something as basic. Oo, Pero wala pa sila. wala silang tsinelas. Marami sa kanila nakapa-apa. Kung hindi naman po, yung talagang laspag na yung tsinelas. So siguro sabihin natin kay Corina mag-collaborate para pagbigyan niya ng bagong tsinelas, kunin niya yung mga luma at tama. i-donate sa kanya. Oh, good morning, Corina. Diba? Oy, Corina, Oh. gumising ka na. Good morning, At Ninang. Ayan, Ninang? Ninang ko siya. Ninang sa binyag. Ayan, Ninang. Ninang, si Alam mo Ninang ba, nag-holidays na. Di ba lang ako nakaramdam ng regalo. Hindi, baka manalo. Hindi, ganun daw pag tumatanda. Baliktad Ano? na. Oo, ikaw na dapat. Ako na dapat yung nagbibigay Correct. pugay at respeto sa aking mga Nako, ninang at marami kang ninong. matututunan dyan sa ninang Corina Ay, mo. oo, Di ba? oo. Ano talaga yan? Maraming kaalaman. As in rated cake, kaalaman. Kaalaman. Oh, yan, oo. di ba? Handa ka na ba? Oh, yan. Okay, eto na. Okay. Handa na ba tayo? Nako. Good news pa tayo ito. Hindi good news talaga. Siyempre, alam natin talaga lahat nagtataasan ito, nagbababaan naman. Ang piso kontra dolyar, nako, humina na naman po. Nagsara po sa halagang 59 pesos and 50 centavos. Di ba? Bago itong digmaan, Oo. nag-57 na. Okay na eh. Umaasa nga tayo mag-55 Umaasa, pa. oo, di ba? Oo. Ngayon, naku, tumawid na naman sa 59.50. Humina po ng 50 sentimo po ang ating piso kontra dolyar kumpara po sa naging palitan ng Biyernes sa halagang 59 pesos. Narito naman po ang palitan ng piso kumpara po sa may ibang currency. Sa Japan yen, 37 centavos. Sa euro, 68 pesos and 3 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 53 centavos. At ang Saudi Riyal, 15 pesos and 69 centavos. At ang source po natin, Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, ano ang ating lineup ngayong umaga? Ricky Girl, tatlo pa rin? Ito,
umpisahan po natin sa talagang may init na issue ngayon dahil nagbabala na nga po ang Energy Regulatory Commission o ERC sa epekto po ng presyo ng kuryente dahil sa gera nga dyan sa Middle East. Maapektuhan umano kasi ng pagtaas ng presyo ng langis ang gastusin sa power generation. Ganito rin umano ang naging epekto noon sa presyo ng kuryente sa bansa nang magkaroon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Iran noong taong 2022. Kaya naman, alamin po natin kung kailan magaganap itong sinasabing pagtaas, agad-agad ba ito o pautay-itay nga. Kamustahin po natin ang power distributor kung anong say nila po rito. Kaya naman makakasama po natin mamaya si Vice President and Head of Corporate Communications ng Meralco at Senior Citizen Welfare Advocate, syempre, si Mr. Joe Zaldariaga. Si Joe, may bago na May siyang bagong titulo, ha? A Senior Citizen Advocate, Oo. Welfare Advocate. Tanungin rin natin kung meron na rin silang robot. Diba? Tingnan naman, sa pagbabago niya kanyang titulo, bago rin ang kanyang picture. Oo nga. Okay, yan ang issue number 1 natin, Meralco. Ang issue number 2 po natin, paano natin ipatutupad po itong sinasabi natin compressed work week. 4 na araw na lang po sa isang linggo, imbis na 5 days ang ating work week, gagawing 4 na araw na lang para makapagtipid. Ito po ay sa ilalim po ng kasalukuyang labor policies po ng DOLE. So ayon po sa DOLE, may existing flexible work arrangements na maaring bawasan ang araw ng trabaho basta nananatili pa rin yung 40 working hours per week. At syempre dapat may mutual agreement between the employer and the employee. So paano tayo makakasiguro na hindi mababawasan ang sahod o ang benepisyo po ng mga empleyado kung magiging compressed po ang ating work week? Pero may mga nangangamba rin na mga ibang labor groups na maaring gamitin daw ito ng mga employers para bawasan ang gasto sa labor. Magle-lay off. Nako, alamin po natin po ang kasagutan dyan mula mismo po kay Attorney Leonard Constantine Serrano. Siya po ang DOLE Assistant Secretary and Spokesperson. So ayan, kakausapin muna natin yan kasi maraming excited, maraming nangangamba. So hopefully he can allay our fears and he can set the record straight kung ano bang mga dapat natin asahan kung sakali nga ang iyong kumpanya ay magpatupad ng 4-day work week. Ayan, Okay? pero at least yung mga government employees, Ayan na. kampante sila. Kampante. Kasi talaga inassure sila ng ating Yes. Pangulo Oo. na talaga hindi mababawasan ang kasahod. Actually, nag-start na yata. Yesterday, marami na nag-start. Oo, DepEd, DepEd, yan, DTI, 4-day week, yan. Kaya Fridays parang walang trabaho sila. Oo. So parang ganito nga, Monday to Thursday, tapos Fridays parang work from home if ever I think necessary. Ayan. Tsaka yung mga schools din, yung mga paaralan. Ay, Kaya hindi yata. Di pa, di ba? So bakit, paano natin yan, Parang di ba? sinabi ni Secretary Sani, oy, hindi kasama mga eskwelahan. Kasi nga nasa puwit-puwitan na tayo mga Oo, estudyante. Mag-work ako, hindi pwede. Okay. Ito, issue number 3 po. Kung napag-usapan natin nung nakaraang linggo, yung mga good boss, ito meron naman mga employer na nang de-demote, nang-harass, at magdi-discriminate dahil sa tinatrato po nila ang kanilang mga empleyado na ganito. At dahil dito, napipilitan po yung ibang empleyado na magbitiw sa trabaho. Mag-resign Ang na lang. tawag pala dito, constructive dismissal. At para mas maintindihan natin ang legal term na ito, makakasama naman natin si Attorney Danielito DJ Jimenez, na kilala rin bilang Pinoy Street Lawyer. Ayan. Okay, kasi today, Tuesdays, mga legal matters, yung mga usually na mga katanungan, ayan, susubukan natin mga sagutin kasama po ang ating invited na lawyer. Low data. Low now. tayo magpapaload dito? Mag-Gload ka na. Dibitin sa Pabonus. May bonus na extra data, longer validity, at health insurance pa. Daming pa-bonus sa Gload. Doon, pati ang pampublikong sasakyan humihirit na rin po ng taas pasahe nga. Ang pasahe sa barko, sa aeroplano, susunod na rin yan, tumaas na rin po. Kaya ang aming question of the day, ano pang pwedeng gawin ng gobyerno para mabawasan ang epekto po ng Oilmageddon sa taong bayan? Ano pa bang pwede nilang gawin? So mag-comment lamang po kayo sa aming Facebook account at hanapin lang po ang Net25 News and Information at makibahagi po sa aming talakayan online. At magbabalik ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Ang sigaw ng Pinoy Nation. ASPN.
I'm hoping. Oras, alas 8:37 ng umaga. Oh, Patpi at mga kababayan, alam nyo ba, na sa dami ng oras natin sa gadgets at computers, mas napapagod ang ating mga mata. Buti na lang may iBerry na tumutulong magprotekta laban sa eye strain at oxidative stress. Kaya kung gusto mong maalagaan ang iyong paningin, mag-iBerry na araw-araw. Oh, di ba? Para makapag-beautiful eyes ka. Beautiful eyes! Oras, alas 8:38 na po ng umaga. Narito na po ang ating sinundang pangunahing news ngayong Tuesday, napakamahal na Tuesday, March 10, 2026. Nagsimula na pong magpatupad ng malaking pagtaas sa presyo po ng mga produktong petrolyo ang iba't ibang kumpanya ng langis. Ayon pa sa Department of Energy, simula ngayong araw, March 10, tataas po ang presyo ng gasolina ng hanggang 10 pesos and 20 centavos kada litro, ang diesel hanggang 24 pesos and 25 centavos ang kada litro, at ang kerosene na pinakamataas po hanggang 38 pesos and 50 centavos kada litro. Sinabi po ni Energy Secretary Sharon Garin na paunti-unting itataas ang presyo sa loob ng mga susunod na araw. Sa linggong ito, itataas po ng Shell ang presyo ng gasolina ng 8 pesos and 75 centavos per liter. Ngayong araw lang to ha. Ang diesel, 24 pesos and 25 centavos per liter, at ang kerosene, 36 pesos kada litro. Ito naman po ang price increase ng Petron ngayong linggo, 8 pesos 80 centavos per liter sa gasolina, 19 pesos 20 centavos per liter sa diesel, at 32 pesos per liter sa kerosene. Kanina binanggit na natin ito sa Chevron o Caltex, 7 pesos per liter sa gasolina, 19 pesos 20 centavos sa diesel, at maaari pong makita ang mga online na detalye na yan sa pagtaas po ng presyo ng iba pang mga kumpanya. Binabantayan ngayon po ng Department of Energy at ng iba pang mga ahensya ang pagpapatupad ng price increase. Kahapon po, ibinalita na po ng DOE na 71 gasolinahan po mula sa 87 inspeksyon ang nabistong lumabag sa mga regulasyon. Kabilang dito po ang overpricing at pagpapatupad ng price increase ng mas maaga sa iminintadong sa mandated po na araw para dito. Pinadalahan ng show cause orders rin po ang mga ito. At sa ilalim ng DOE, Department Circular Number 2019-05-0008, na pinagtibay rin po ng Korte Suprema noong 2024. Tuwing Martes lang po ginagawa ang price adjustment at mananatili itong epektibo sa loob ng 7 araw. Dahil po sa price increase, nakatakdang maghain po ng petisyon para sa provisional fare increase na 2 piso po ang transport group ng Piston sa March 16. Sakaling maprobohan, magiging 15 pesos na po ang minimum fare sa mga traditional jeepney. Ayon po kay Piston President Modi Floranda, sa ngayon po ay nakakapag-uwi ang mga jeepney driver ng mula 400 hanggang 500 pesos matapos po ang 12 hanggang 18 oras po na pamamasada. At dahil rin po sa oil price hike, maaari niya silang mabawasan ng 200 hanggang 300 pesos kada araw. Ayon naman po sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairperson Vigor Mendoza III, magpapatupad na po ng provisional fare increase dahil posibleng umabot nga sa 80 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Hindi naman anya tinukoy kung magkano ang naturang provisional increase. Inaprobahan naman po ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga shipping company na magtaas po ng pamasahe ng hanggang 20%. Ipinaalala lang ng Marina sa mga shipping company at mga operator na ibaba rin agad nila ang singil sa pamasahe oras na matapos ang krisis. At ayon po sa Marina, posible ring bawasan o limitahan ng mga shipping company ang bilang ng kanilang mga biyahe at pagsamasamahin na lang ang passenger at cargo volume. Bukod po sa pagtataas ng pamasahe, sinabi rin po ng Marina na maaari ding hilingin ng mga oil company ang waiver ng bayad para sa annual tonnage fee para sa taong ito. Maaari ding humiling ng 75% discount sa fees at charges sa mga aplikasyon para sa paglalabas ng ship documents at certificates.
Samantala, sinabi naman po ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na nakatakdang hilingin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na bigyan siya ng emergency powers para bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. So talagang kailangan whole of government approach, lahat talaga magtulong-tulong. So tama nga yan, no? Mag-consolidate ng yung mga shipping companies, yung kanilang yung mga aalis ng mga barko para hindi nasayang kasi hindi naman napupuno yan Tama. Oo. Diba? So kunyari, dalawang barko kada araw. Gawin na lang sigurong isa. Tama, Diba? oo. Ayan. Okay. At ang oras, alas 8:42 na po ng umaga at nandito na po, kasama na po natin ang ating unang panauhin, si Ginoong Joe Zadariaga, ang spokesperson po ng Meralco. At may bago na rin siyang title, Senior Citizen Welfare Advocate. Magandang umaga, Joe. Thank you for accepting our invitation and welcome back to ASPN. Morning, sir. Pati, magandang umaga, Ricky. Good morning. Morning Okay, po. nako Joe, syempre ikaw ang unang naisip namin kasi nga dito po sa nangyayari dyan sa gitnang silangan dahil nga tayo ay net importer ng langis, goes without saying. Tama po. Goes without saying, natataas yung presyo rin ng ating kuryente. So, Joe, can you tell us what should the consumers of Meralco expect because of this Middle East crisis from Meralco? Well, unang-una, Pati, gusto ko lang sabihin na kami sa Meralco, batay na rin dun sa utos ng aming chairman at CEO na si Mr. Manny V. Pangilinan ng MVP, inire-review namin yung aming current fuel position dahil sa epekto nga nitong presyo sa fuel, no? Bunsod nung nangyayaring gulo dyan sa Middle East. Alam naman natin na nagtataasan na lahat in terms of the fuel. Yeah. At priority namin na matiyak na hindi magkukulang yung supply at hanggang maaari, hindi naman masyadong tumipa yung pagtaas ng presyo para sa aming mga consumer. No? Currently kasi, yung aming supply mix ay mainly gas na alam naman natin na may constriction ngayon dahil dyan sa nung sinara yung Strait of Hormuz na pinanggagalingan ng malaking bahagi ng gas supply at although historically meron din kaming kinukuha ang imported LNG from Malaysia at Australia pero syempre alam naman natin na meron din constriction yang pinagkukuhaan ng mga suppliers natin. No? So we are currently looking for ways and means by which we can somehow mitigate the impact. And as our chairman said, as Chairman MVP said, we want to ensure adequate supply of power and at the same time manage price volatility as responsibly as possible. Yun yung sinabi niya. So in terms of supply, sufficiently contracted naman kami. In active coordination din kami with our suppliers para matiyak na walang magiging problema sa supply, lalo na ngayon, tag-init, Pati at Ricky. So that's about Okay. the initiatives that we plan to undertake internally. Yeah. Meron na rin kaming mga energy saving measures internally as far as Meralco operations is concerned. Okay. So, Joe, while you're discussing internally how you're going to mitigate nga this oil price hike and reviewing your oil position, is there anything that's, kumbaga, like for this month, for the month of March, are we expecting the same pa rin, yung ating per kilowatt hour na sinisingil ng Meralco or meron na tayong nakikitang pagtaas? Status quo ba tayo ngayon at buwan na ito o too soon to say? Well, for March, wala pa yan. Yung full impact kasi nitong Middle East crisis will be felt April. Sa April. I think no less than the DOE through our good secretary, Sharon Garing said, we can expect a 16% increase diba, sa price. Okay. Based on the pronouncement in the news. No? Pero ito ngayong March, ang cost ng adjustments nito is both generation, transmission, and other charges.
hindi pa papasok diyan yung Middle East. Kung sakali man may adjustment, usually pag yung regular BAU blue skies situation, ibig sabihin sa blue skies yung medyo yung normal situation. Normal. Hindi naman yan masyadong, hindi kasing laki na pag may crisis tayo sa fuel. Okay. Oh, okay. Good morning, sir. Si Ricky po ito. So, ito nga Yes, po, Ricky. bago pa po pumutok yung gulo dyan sa Middle East, ina-anticipate na po natin nga yung supply ng kuryente dahil magsa-summer na. Pait na ng pait. Pero ngayon, dahil nga nagkaroon pa ng additional factor, we factor in the crisis in the Middle East now, at hindi na ito bago dahil nga dati nagkaroon na po ng gera dyan sa Middle East at nagkaroon din ng epekto yan sa supply natin ng kuryente. Gano'n po tayo ka-confident na hindi po magkukulang ang ating supply ng kuryente ngayong tag-init lalo na? Meron pa naman kasing stockpile yan, Ricky, no? Ibig sabihin, meron pa naman supply yan na nakatabi. Wag lang masyadong magtatagal siguro itong gera. So, we're praying that cooler heads will prevail and eventually there will be at least, hopefully, dasal natin cessation of hostilities there kasi the more this crisis extends, then that is going to be really a problem as far as supply is concerned. Dahil hindi makakadaloy ng matiwasay yung mga tanker. Ang problema dyan, pinanggagalingan yan, Middle East, yung mga fuel depot nila, pinasasabog So, kumbaga nadamay na rin yung Gulf States na supplier natin ng mundo ng langis. Sir, so is there a And I timeline? understand. Opo, sir, sorry. I'm sorry? Is there a timeline that we are looking at? Kasi sabi nyo nga, wag lang magtagal masyado. Oo, Pero kung halimbawa, I- ibase po natin sa kasaysayan, I don't think I'm sorry, Ricky, but I don't think we can provide a timeline because the war is ongoing, So we're just hoping for the best na tumigil na yung bombahan doon. So para manumbalik kahit paano, hindi man as normal as ito. Kasi ang mangyayari niyan sa tingin ko, yung mga nasirang oil depot, syempre ayusin pa yan ng mga bansang naapektuhan. At the same time, similarly, yung mga umaasa sa supply, meron yan kahit paano constriction. So it's hard to say. We just really need to work on addressing the situation as it comes. And part of, I would like to mention, part of what we are pushing is energy efficiency and very important for us to be very conscious of our Usage. behavior in terms of utilizing energy. Pero I guess both electricity and then the fuel in the pumps. Joe, I'm just curious kasi nga, syempre yung ating kuryente, power supply mix nga yan. Hindi ba natin talaga kaya pa yung to be more than 50% dependent sa Malampaya? Kasi di ba ang Malampaya, it supplies most of Luzon and Metro Manila is part of Luzon. How much of that, how much of the natural gas from Malampaya does Meralco get from Malampaya? Well, we source 60% 60? from gas. Yun yung aming supply mix. And ang planta na kumukuha sa Malampaya is our supplier. So, bali yung off-take niyan, kami kumukuha. Pero hindi niya kayang yung full supply na manggaling sa Malampaya. So the suppliers still import LNG from abroad. So in terms of siguro yung question mo, self-sufficiency, medyo hindi pa tayo ganun. But we still rely on imports. So maybe moving forward, the industry naman, Meralco included, would like to eventually, for a situation at some point in time, na talagang tayo ay maging sufficient. That's why we're also pushing for other sources. Renewable. For the long term, we're also pushing for nuclear.
For nuclear. And other sources para hindi tayo masyadong sigurong exposed dito sa imports. Okay, so sir, speaking of the other sources, kamusta na po yung transition po natin into the nuclear, aside from nuclear, other renewable energy sources po? Kasi matagal na rin natin pinag-uusapan, Currently, the renewable energy that we are sourcing from is 10%. Medyo hindi pa ganun kalaki, pero meron kami, as you know, our MGen, Meralco Power Gen, we are going to operate and we own the Solar. I guess the biggest solar farm, Terra Solar. It's at 3,500 MWP supply that is slowly pumping, injecting into the system. And nakakatulong yan dahil malaki yan eh. So hopefully moving forward in the future, we can have more of that and other sources that will not rely on imported fuel. Okay. Joe, kasi you mentioned nga, 60% galing sa malampaya, so natural gas to, tapos renewable energy, 10%. So may balanse pa tayong 30%. So ito yung, I'm assuming ito yung imported oil. 20% is coal. 20% is coal. 20% is coal. And the rest from the spot market. From the spot market. Okay. Yung I'm just kasi thinking lang, no, yung pag-coal, kung mahirapan talaga mag-import talaga ng oil, pwede ba itaasan yung ating coal requirement? Will this be enough? Well, ang strategy naman talaga pag ganitong sitwasyon, you get all the kinds of supply you can party. We're in a very parang fluid situation that we need to get all of the supply we can get our hands on. I think goes without saying, kung ano yung makakapasok na supply, kunin mo na yan. That's why yung fuel inventory nga ng mga suppliers namin na kailangan namin tingnan, especially yung aming generation play and yung suppliers din namin na makikipag-coordinate kami. We need capacity in any way we can get. And any way they can provide. So my last question, Joe, sabi mo nga, talagang you're promoting ways and means, how to conserve energy, di ba? Whether it's electricity or the use of fuel. Sa mga ngayon, na talaga nagtataasan na yung presyo, marami po nagtatanong, yung mga senior citizen, na kanina nga binanggit ko nga, ikaw ay isang advocate for senior citizens. Yung pagkukuha ng senior citizen discount, is that still possible? Or how does one avail of it? Well, thank you for that. Actually, talagang matagal na akong advocate magmula nung ako'y umabot ng 60 years old. Sabi ko, maybe time for me to, pay it forward, look at ways by which I can help my own senior citizens, mga kapwa ko senior citizens. Pero naman discount ng seniors at sa 5%. 5%? As long as the consumption will not yung talagang basic lang, yung hindi lalampas ng 100 kilowatt hours. And the service has to be under the name of the senior, and that itong discount na to is actually provided for as a way of helping yung senior citizens community. So they just the Meralco bill has to be in their name, and then how do they get it? How do they avail of it? They have to go to lang sila sa business center na malapit sa kanilang yung nakakasakop sa kanilang tahanan o bahay. Sabi nila, we will be transferring it to the kung nakapangalan na sa senior, yung lang panuntunan diyan yung parang yung requirements will be just to prove that you're already senior citizen, obviously. IDs, particularly senior citizen IDs. Tapos yun, process na So, po yan. hanggang 100 kilowatt hours lang ang konsumo mo kada buwan. Pag lumampas doon, hindi ka na pwede makapag-avail ng discount. Hindi na. Hindi na covered. Magkano yung 5% sa 100 kilowatt hours?
basically? Para lang may... para lang... Wala lang akong data ngayon, sorry. Sige. Papakompute ko. And Oo. then, I-text mo na lang sa akin. O sige, para mabanggit Oo, natin. Kasi, I'll send it to di ba, you. every peso counts. So if that's 50 pesos or Yes. 100 pesos, maski na ano yan, kailangan pa, maganda pa rin karagdagang diskwento yan. Okay, sige. Pero pati pala, no, I forgot to mention, actually, pinalawig na yung discount sa mga marginalized consumers, yung 4 4 piece, piece. Oo. hanggang 50 kilowatt hours, 100% ang discount nila. Wow. Wow. Pag 50 Oo, kilowatt tapos hours. Pag 50 kilowatt hours yung lang. very basic na gamit yan. Yeah, Isang yeah. ilaw, isang ilang. Yung mahihirap nating kababayan. Oo. 100% ang discount nila. Wow. Tapos, Oh. tuloy-tuloy pa rin naman yung 51 to 70, 35%. Yung 71 to 100, 20%. For the mga mga 4 piece. Okay. O sige. So Joe, maraming salamat sa iyong oras at Thank you. we enjoy you also. Kasama namin kayo para nga sana nga matigil na itong putukan dyan sa gitnang silangan. Nako, maraming salamat talaga. At saka panawagan ko lang, Patty, Ricky, magtulong-tulong po, energy efficiency, let's make it a way of life. Correct. Bukod po kasi sa, syempre, dun sa supply na wala naman talaga tayong pressure supply na wala naman talaga tayong influence over, except through our sourcing strategies. Nahanap natin yung ways by which mapababa ang presyo. Sa demand side management o energy efficiency dyan, malaki ang magagawa natin. So, let's continue making energy efficiency a way of life. At nagpapasalamat ako sa inyong dalawa sa Net25 for the opportunity. Thank you, sir. Thank you very much again, Joe Zardaliaga. At babalik ka ulit, ha? Thank you very much again, Thank Joe. you, Sir Joe. Thank you. Thank you. Ayan po si Joe Zardaliaga, ang ating spokesperson mula po sa Meralco. At ang oras, alas 8:59 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin si Attorney Leonard Constantine Serrano. Siya po ang Assistant Secretary po ng DOLE, Department of Labor and Employment, tungkol nga dito sa 4-day work week na gustong ipatupad ng mga ilang kumpanya at ngayon na rin, nag-umpisa na rin mga ahensya po sa gobyerno. Sa pagbabalik po yan ng ASPN. Ano sa palagay niyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:01 na po ng umaga. At syempre, this Women's Empowerment Month, aarangkada na ang ganda at negosyo. Para po sa lahat ng womenpreneurs na tuloy-tuloy ang hustle saan man makarating. Flash Express po ang kapartner mo sa bawat padala. So get 23 pesos off on your first booking and start saving on your shipments today. Oras muli, alas 9:02 na po ng umaga, tuloy-tuloy pa rin. Ay, ito na ang ating nandiyan na bang ating pangalawang panganauhin. Magandang umaga po kay Attorney Leonard Constantine Serrano, ang Assistant Secretary po mula sa DOLE. Magandang umaga po, ASEC. Welcome po sa ASPN. Good morning, sir. Magandang umaga, Ms. Pat, Ms. Ricky. Magandang umaga po sa mga nakikinig at nanonood sa inyong programa. Okay, Good morning ASEC, kami po ay napatawag dahil nga in connection pa rin po dyan po sa nangyayari sa Middle East. Talagang kailangan po natin talagang magtipid-tipid po sa gasolina, kuryente, di ba? Kasi nga ay tayo ay 100% net importer. Because of this, there are measures already na maraming nga nagre-rekomenda na mag 4-day work week para po bawas sa pamasahe, bawas sa paggamit ng kuryente. Sir, ASEC, paano po ito ipatutupad? Ano ba ito, kumbaga, optional para sa mga private sector, sa government agencies? Lahat ba kailangan mag 4-day work week? How is this going to be how is this going to be implemented? Opo. Ma'am, tama po kayo. Sa DOLE po, we encourage itong 4-day work week. It is actually a form of flexible work arrangement. At ito po actually ay existing na since or recognized na since 2004. Nagpalabas po ng Department Advisory ang DOLE 2004, meron din po noong 2009, 2010. At ito po, nagkaroon nga po tayo ng Telecommuting Act of 2018. Meron pong, alinsunod dito, meron pong Department Order ang DOLE na na-issue. Sa atin pong guidelines, these arrangements, flexible work arrangements, should be discussed and are based on voluntary agreement
mutually consented to by the parties, no? So hindi po ito maaaring mamandato ng kagawaran sa ating private sector. But The sun is dying. If we do nothing, everything will go extinct. So I met an alien. We have to. Sector, industriya, at bawat establishment po. Oo. Okay. So ito na po existing in the government, in the private sector. And in the government naman po, alinsunod naman po sa direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., meron na rin po tayong mandato to have a 4-day work week. Kaya ito naman po ay ating sa aming kagawaran ay aming pinapatupad na po, ano. But of course, we do recognize that sa frontline service, meron po mga selected essential frontline operations that need to continue. Ano ho. So tuloy-tuloy naman po ang serbisyo ng kagawaran. Meron lang po siguro mga designated personnel that will continue to observe regular work hours. Ang importante po is to ensure uninterrupted services to the public. Ayun. Asik, magandang word dyan, yung operative word, flexible. No? So, kumbaga, sabi nyo nga, pag-uusapan, so kung ako ay employee, tapos pag-uusapan ko siguro employer ko, sir, baka pwede ako 4-day work week na lang ako, Fridays, di ba, sa bahay na lang ako para menos sa pamasahe. Pero ano yung mga kailangan ma-fulfill? 40 work hours pa rin ang kailangan mo, ang output po ng bawat empleyado. Yun ang kailangan, hindi magpalit. Opo, yes ma'am. Ano, kung meron tayong 40 hours work week, so that is, kunwari po 5 days po yan. Kung magkakaroon tayo ng compressed work week, ibig sabihin po magiging 4 na lang ang araw na papasok ang empleyado. Mababa ng isang araw, pero yung araw na yon, yung work hours for that, mapupunta sa ibang araw. So kunwari, wala na kong trabaho ng Friday. Daragdagan lang po yung work hours ng 2 hours for Monday to Thursday. Ngayon po kung kunwari work from home setup sa ating telecommuting program, pwede pong magkaroon ng work from home arrangement, ano? Whether it be hybrid, ilang days po mapag-usapan. Depende po yan sa discussion ng work and employer. Importante lang po siguro, paalalahanan natin ang mga namumuhunan at manggagawa. Dapat any form of agreement entered into ay dapat tumatalima sa labor code, sa general labor standards at sa safety and health of the workers stated therein. Kumbaga, it should in no case result in the diminution of the benefits of the worker. Okay. Kasi may follow-up question there, Asik, is paano po yung overtime pay? Makaka-charge pa ba ng overtime pay pag ganyan? Pag compressed yung 4-day work week? Yes, ma'am. Actually, meron po. So, kunwari compressed work week, di ba? 40 hours po ang kanyang bubunuin na trabaho. So, any work hour, any work rendered beyond the 40 hours should be compensable as overtime. So as is So dapat. meron pa rin pong overtime na dapat bayaran beyond that 40 hours. Okay, Asek, ito naman po, di ba may mga panawagan na rin na iengganyo po yung mga private sector din, yung mga kumpanya, na gumaya na rin po mag 4-day work week na rin. Yung unang ko po katanungan, ano po yung papel bali ng DOLE sa pagbibigay po ng guidelines at kung may incentives ba na may ibibigay sa mga kumpanyang ito para po makijoin na dyan sa ating 4-day work week? At number 2, paano po ba mapoprotektahan naman yung mga employees? Kasi baka mamaya merong mga employers naman na mag-take advantage po sa sitwasyon at talagang, alam mo yun, bawasan yung kanilang mga benepisyo, bawasan ang kanilang sahod o kaya mag-lay off. Meron po ba tayong mitigating measures naman para maprotektahan po yung mga empleyado? Yeah, opo ma'am, dito po sa ating compressed work week, unahin ko na ho yung pangalawang tanong. Dapat po, ulitin ko po, dapat po hindi mabawasan yung benefits ng ating mga manggagawa. Yan po yung pinaka-importante. Whatever setup that is, ay dapat po tumatalima po sa tamang pasahod, sa wages and wage-related benefits. Meron po kasi yung monitoring ang DOLE dito para sa mga agreements na ito. Meron pong requirement based on our guidelines na dapat kung ano man agreement ang pagkasunduan, magbibigay po ang namumuhunan o ang employer ng kopya nitong
mga agreements to the report forms that is also attached naman po sa ating mga department orders para po makita natin, masiyasat rin ng ating regional offices kung tama ho ba ang mga tumatalima sila sa kanilang mga agreements. Ngayon po dun sa usaping benefits naman, this is actually, kaya nga po we encourage talagang discussion sa ating mga workers and employers. Kasi po, sila po nakakaalam. Nagkakaiba ho ang nature of work, nagkakaiba po ang mga industries and sectors. Sila po ang makakaalam kung ano ba ang mga trabaho maaring gawin ng compressed work week or in fact any other work flexible work arrangement and we leave it up to them because they know the technicalities of their business. Importante lang talaga dapat tumatalima pa rin sa guidelines and sa mga batas na nagbibigay ng tama para sa manggagawa. Ito po nakikita natin ang benefits nito, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, is that kung mababawasan ng isang araw ang pagpasok ng mga manggagawa, maaaring magkaroon ng lower overhead costs and savings on the part of the employer. Ngayon po sa manggagawa, mababawasan rin po ang kanilang expenses that is work-related, kunwari po yung travel expense. Yeah. At isang araw po ay mananatili na lang po sila sa kanilang bahay, more time with the family and more time to rest. Oo. So yun po nakikita natin mga benefits on these types of agreements. Yeah, oo. Kasi ito, itong Middle East crisis, parang nagde-deja vu ako parang bumabalik sa akin yung panahon na nagka-lockdown because of COVID-19. In terms of productivity, I'm just curious if you have any study if employees became more productive because of the 4-day work week compressed because now they have more time for the weekend, naging 3 araw imbis na 2. So yung work-life balance, meron ba kayong mas effective ba pag 4-day work week as opposed to 5-day work week? Yes, ma'am. Actually, since yun nga with the pandemic and itong mga recognized flexible work arrangements, we think in certain sectors this is definitely beneficial and it helps in enhancing productivity of the workers and syempre the establishment as a whole. So dito po sa mga nakukuha nating pagmamonitor natin ng mga work from home arrangements, flexible work arrangements, and even the compressed work week, nakikita naman natin na maayos naman ang pagpapatupad at we see, dahil nga po tuloy-tuloy, of course, nakikita natin na gumagana akma po para sa establishment yung ganitong mga setup. So, in terms of productivity, hindi naman kayo nakapansin na bumaba ang productivity dahil naging 4-day work week. Kumbaga, mas maging pabor na naging 4-day work week because of the work-life balance. Yes, ma'am. Again, in certain, depende sa nature ng work sa sector, but yes, nakakatulong naman po siya. Ito sir, marami din nangangamba dahil nga po may domino effect nga po ito nangyari sa Middle East. Kayo po ba, meron kayo na-anticipate na pagtaas po ng unemployment rate dahil po dito sa nangyayaring ang gulo, tsaka syempre apektado na rin po yung mga negosyo? Well, tama ho kayo, because of the uncertainties that we are facing sa Middle East, ito pong crisis, we are just hoping na sana magkaroon ng stability and sana wala hong workforce na maapektuhan. But just in case, tayo naman po ay ready sa kagawaran na makatulong, makapag-assist, magbigay ng suporta sa ating mga kababayan na maaaring maapektuhan. Ma'am Pat, Ma'am Ricky, tuloy-tuloy po ang ating pag-facilitate ng employment services po natin, for those who are in need. Ito po ay pagtalima sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. through the conduct of our monthly job fairs. Okay. So even without this crisis, nandyan po yan in our close coordination with the Public Employment Service Offices or PESOs na makikita sa bawat munisipalidad, syudad at probinsya
they are holding the labor market information within their areas, makikita po mga vacancies ng trabaho po dyan. So tuloy-tuloy po tayong tumutulong sa mga naghahanap ng trabaho, para humamatch po natin sila sa akmang trabaho para sa kanila. Dito po sa Middle East crisis naman, nakikita po natin ang pangangailangan ng ating mga kababayan, affected OFWs, those that have been repatriated, those that would be repatriated. At saka tinitignan po natin, Ma'am Pat and Ma'am Ricky, yung mga OFWs out for deployment. So dito po, kumbaga titignan natin na maaaring maantala ang pag-deploy, maaaring maantala ang kanilang pagkaroon ng trabaho. So, Sir Elias, now we have been coordinating actually with the DMW o pati po TESDA para po makita natin kung anong po mga trabaho pwedeng maibigay sa kanila. We need to profile the workers, the OFWs, at pwede rin po natin kasi silang matulungan, ma-assist by giving them added skills training and orientation through the help of our partners po sa TESDA. Kasi ASEC, So we are ready naman po, no? yeah. Oo. Yes. I was going to ask kasi in the news, no, parang the other day, parang there are more than 1,000 OFWs already who have expressed their desire to come back to Manila, to the Philippines, no? Paano po yun? Alam ko it's under DMW, pero kabuhayan showcase na lang ho ba yan? Or yung job market ba? Kasi marami pa rin unemployed. Tapos ngayon pa, may crisis pa. So parang patong-patong, no? Parang talagang the future looks bleak whatever way, wherever you look, no? Paano po yun sa mga ating mga kababayan na kung sakali, there are over 2 million just in the Middle East. Kung patuloy po ito, kakayanin ba natin yung job market na bigyan sila ng trabaho? Ayun po, Chef, doon po tayo naghahanda, Ms. Ricky, Ms. Pat, Ay importante po makita natin yung profile nitong mga affected OFWs na who would wish to be repatriated because of this ongoing crisis nga sa Middle East. Pero importante ho, tayo naman ho, mabigyan natin siguro ng oportunidad. Yun po siguro importante. And how do we do this? Pwede ho, depende po yan sa needs and preference of the affected worker. If they would want upskilling para makakita, baka may panibagong makakuha silang panibagong skills so that they would be matched to another job na bakante. Yun po ang tinitignan natin. Maaari po silang magkaroon ng upskilling, reskilling through the skills development programs of TESDA. At yun nga po, tuloy-tuloy po ang ating coordination, not just with the other agencies actually, pati po sa private sector para po makita natin ano ba mga vacancies na maaring vacancies in work na maaring mapuntahan ito pong mga affected workers. Sana So, talaga. unti-unti po natin yung ginagawa. We are already, ang importante naman po, we are already in close coordination with the relevant agencies po for this. Naku, sana talaga matapos na dyan gulo kasi imagine 2 million babalik dito. Dito nga 2.4. 2.4 tapos dito lang ilang milyon ang walang trabaho, madadagdaga pa yung 2 million. Ay nako ASEC, nako sakit sa ulo, sakit sa bangs po niyan. Maraming salamat po ASEC at we will keep asking you to come back if this war continues. You will have to keep coming back kasi I'm sure marami pong concerns pa talaga pagdating po sa trabaho at sa ating mga empleyado, employers and employees. Thank you very much po, ASEC. Thank you, ASEC. Maraming salamat po. Magandang araw po muli. Ayan po si ASEC Leonard Constantine Serrano mula po sa Department of Labor and Employment. At ang oras, alas 9:18 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita. Ricky Girl. Nakikipag-ugnayan na po ang Senado at Kamara de Representantes sa Malacanang ukol sa mga paraan para mapabilis ang pagpapasa sa hakbang na suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo. Tatalakayin din ng Senado ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan siya ng special power para suspendihin o bawasan ang fuel excise tax. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa Office of the Executive Secretary tungkol sa mga panukalang batas na kailangan para masuspindi ang implementasyon ng fuel excise tax at para sa importasyon ng biofuel. Nangako naman si House Ways and Means Committee Chairperson
Chairperson Miro Kimbo na pabibilisin ang deliberasyon sa mga panukala para sa suspensyon ng fuel excise tax. Hinihintayaan niya nila ang sertifikasyon mula sa Pangulo para maaprobahan nila ang mga panukala sa lalong madaling panahon. Naghain na sila Speaker of the House, Faustino Boji III, at House Majority Leader Sandro Marcos ng panukalang batas para sa pagbibigay ng otoridad sa Pangulo na suspendihin ang fuel excise tax tuwing panahon ng pambansa o pandaigdigang kagipitan. Inihain ni Congressman Marcos ang House Bill No. 8292 para amyendahan ang Section 148 ng National Internal Revenue Code sa pamamagitan ng probisyon para mapayagan ang nakaupong Pangulo na suspendihin ang koleksyon ng fuel excise tax sa panahon ng emergency. Kapag naisa batas, maaari na suspendihin ng Pangulo ang fuel excise tax sa rekomendasyon ng Secretary of Finance at Secretary of Energy. Sa ilalim ng panukalang batas, may patutupad ang suspensyon kapag umabot o lumampas na ang presyo ng Dubai crude oil sa $80 per barrel sa loob ng hindi bababa sa 3 magkakasunod na buwan. Ipatutupad din ang suspensyon kapag nagdeklara ang Pangulo ng State of a National Emergency o Calamity at nagresulta ito sa pampihirang pagtaas ng lokal na presyo ng petrolyo. Nagbabala naman ng Department of Finance na pwede bumaba ng 136 billion pesos ang kita ng pamahalaan sa 2026 sakaling masuspende ang fuel excise tax. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, 121.4 billion pesos ang direktang magmumula sa pagbabawas ng excise tax at 14.6 billion pesos naman mula sa pagbaba ng value-added tax collection. Sinabi rin ni Adriano na posibleng mas malaki pa ang mawala sa kita ng pamahalaan kung magsisimula ang suspension ng excise tax ngayong buwan o sa Abril at kung lalo pang tumaas ang presyo ng krudo. Oo. Ricky, dagdagan ko lang dyan. Kasi nga, di ba sabi nila, pag sumipa ng $80 per barrel ang langis, kailangan na nga magbigay ng special power sa ating Pangulo para pwede niyang hiripasuin muna, isuspend yung excise tax. Ito, no, as of yesterday, ang Brent crude, which is the international standard, umakyat na po sa $119.50 per barrel. Buti na lang, bumaba ito sa trading ng $107.80. But still, 'di ba? More than 60% dati bago itong less than $70 kada bariles ng krudo. Ngayon, imagine, no, nagsara sa $107. Ang bilis na pangyayari, Ang bilis talagang hindi mo parang biglang nagulat ka na lang. Parang natulog ka lang pagising mo. nangyari? So kailangan talaga i-double time na itong emergency powers ng ating Pangulo. Pero may breaking news. Nakita ko rin kanina lang, nagbigay na ng pahayag si Pangulong Donald Trump. I don't know if it's good news or bad news. Kasi inassure niya, ginarantiya niya na hindi na daw tatagal ang gyera sa Iran. So, ano ang ibig niyang sabihin dito? Abangan susunod na kabanata. Okay, sa ibang balita po, sinulong na po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng kababaihan sa edukasyon, trabaho at proteksyon sa karahasan sa pagharap niya po sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations sa New York. Ito po, yung CSW 70 po, ang mga event po na may kinalaman sa United Nations na kabilang sa agenda ng Pangulo sa kanyang 2-day working visit sa Estados Unidos. Ayon po kay PBBM, pinatutunayan ng kanyang partisipasyon dito ang malakas na paninindigan ng Pilipinas sa gender equality at women empowerment. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang partisipasyon ng kababaihan sa pagdedesisyon sa pamahalaan, negosyo, siyensya, diplomasya at sa pagtataguyod ng kapayapaan. Narito po ang bahagi ng sinabi po ng ating Pangulo. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. And when every girl, no matter where she is born, can stand with confidence and say that her future is truly her own. And then we will know that we have built not only a more equal world, but a better one for all of humanity.
Tinig po yan ng ating Pangulo. Inihayag naman po ni United Nations Secretary General Antonio Gutierrez ang kanyang pasasalamat sa mga hakbang ni Pangulong Marcos para isulong ang kapayapaan at demokrasya sa Pilipinas. Nagharap sina Gutierrez at Pangulong Marcos sa sideline ng CSW-70. At ayon po kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, inahayag ni Gutierrez sa Pangulo ang kanyang pagnanais na makitang magpatuloy ang Pilipinas sa pagiging bridge builder sa United Nations. Suportado ni Gutierrez ang kampanya ng Pilipinas para makakuha ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pagbobotohan nito sa June 3. At naghahayag rin si Gutierrez ng suporta sa pamumuno ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations. Gusto ko nang idagdag rin dyan, Ricky, baka kasi marami nagtatanong, ano ba yung non-permanent seat para dyan po sa United Nations Security Council? So it is a staggered 2-year term by the General Assembly with 5 replaced annually. So ang Pilipinas po dyan, gusto natin ay makasama dyan para sa term 2027 to 2028 at ang eleksyon nga ay sa June 3. So ang ano niyan, kinukuha nila yung regional representation. So para tayo syempre sa Asia. So sana kung tayo po ay manalo dyan, meron po tayong boses. Although we cannot vote, we have a voice when it comes to international peace and security. Ayan, kailangan natin. Idagdag ko rin, Patpi, dahil nga binigyan din ni Pangulong Marcos yung papel ng kababaihan ngayon di Correct. I-flex lang natin na number 1 po ang Pilipinas sa Southeast Asia sa index po ng Women leaders. Ng women leaders, not only that, dito sa ating gender equality and protection. So nangunguna po tayo and we are number 20 out of 148 countries when it comes to women empowerment. So alam mo yun, may mga bagay naman nakaka-proud din tayo mga Pilipino, no? Dahil sabi nga nila, alam mo yung dati, ang mga unang leader daw nung mga panahon pa ng ating mga kanunununuan ay mga babae actually. Di ba tayo nag-usap na natin, sabi natin ito yata sa administrasyon ni PBBM, ang pinakamaraming babae na mga kalihim. Umpisa na natin dyan. Ang Vice President natin, maski na magkaaway sila, babae yan. Tapos, sino ba yung mga babae? Sa Foreign Affairs, Foreign Affairs, si Lazaro. DTI, si Chris Roque. Sa DOT. Sa DOE, si Sharon Garin. DOT Tourism, si Cristina Frasco. Sino pa ba yung mga kababaihan? Ang alam ko lang, ang First Lady Lisa Araneta talaga may boses din. May boses din. Lisa Araneta Marcos, diba? So nakikita mo na maraming babae na sa administrasyon na to. Kaya go girl power! Ayan, yung World Economic Forum pala yung binabanggit ko kung saan tayo talagang nangunguna. Number 1 in Southeast Asia, akalain nyo. Okay. Power! Girl power! Power pop! Ito naman sa iba pang balita po, bibigyan prioridad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial support para sa mga overseas Filipino workers na naibalik na sa Pilipinas mula sa Middle East. Kasi kung matatandaan natin, marami na po tayong mga kababayan ang na-repatriate po dito. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at ang Department of Health para matiyak na makakakuha ang mga OFWs na ito at ang kanilang mga pamilya ng kinakailangang serbisyo at iba pang tulong. Prioridad po ng DSWD ang psychosocial intervention para sa mga repatriated na OFW na nakaranas ng trauma sa nagaganap na giyera sa rehiyon. Nagsisimula umano ito sa Paliparan. Ay kay Dumlao, pagdating pa lang doon sa Paliparan, isinasailalim na po sa interview at profiling ang mga OFWs. Ipinapasa ng DSWD sa DOH mga kasong nangangailangan na mas malalim na clinical intervention. Samantala, inalis na sa pwesto ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang isang opisyal ng ahensya sa Bahrain. Ito ay matapos kumalat sa video kung saan makikita ang naturang opisyal na nagsusungit sa mga Pilipinong humihiling ng tulong pinansyal. Nangyari ang insidente sa labas ng Philippine Migrant Workers Office sa Bahrain. Sinabi na o hindi na sinabi ni Kakdak ang pangalan ng opisyal at kung anong aksyon ang ipapato dito. Nauna na pong binatikos nina Senator Raffy at Erwin Tulfo ang DMW at ang Department of Foreign Affairs sa maraming reklamo tungkol sa mga hotline na mga ito. Inirereklamo umano ng maraming OFWs na hindi matawagan ng mga hotline, partikular na sa Riyadh at sa Bahrain.
Itinanggi ito ni Kakdak, pero nangako siyang iimbestigahan ang nasabing issue. Nakita ko yung video na yan yung tiga DMW na nagagalit siya kasi parang humihingi yung mga OFW dun at may parang kumalit na fake news na they're entitled to $200. So sabi ng tiga DMW, sabi niya wala kaming nakukuhang advice na ganyan mula sa Maynila. So parang dun nagkaaroon. So uminit yung ulo ng DMW. Syempre caught on camera. So ako lang, syempre dapat kasi pag ganyan, crisis, kailangan talaga mahabang pasensya natin, lalo na pag ikaw ay kawani ng gobyerno, dapat talaga tinutulungan mo ang mga kababayan mo. Alam ko minsan, 'di ba, minsan talaga nagiging makulit na talaga ang mga Pilipino 'di ba? Nakaka-stress din So, syempre human nature rin, syempre baka na-agitate na, pagod na rin. So, intindihan na natin, pero mas dapat tayo, kung tayo ay kawani ng gobyerno, dapat mas tayo ang umintindi. Correct. 'Di ba? Hay nako. Okay, ito naman, world news. Tumanggi munang gamitin ng mga bansang kasapi ng tinatawag na Group of Seven ang kanilang strategic reserves para kontrahin ang epekto sa presyo ng langis ng giyera sa Iran. Ayon po kay French Finance Minister Roland Lescure, wala pa daw sila doon. Tiniyak naman niyang handa na silang gawin ang mga hakbang para patatagin ang merkado tulad ng strategic stockpiling. Pumalo na nga sa $120 per barrel ang presyo po ng langis. Humupa lamang ito matapos sabihin po ni French President Emmanuel Macron na maaring gamitin muna ng Group of Seven Nations ang kanilang emergency oil stockpiles. Ayon po kay Macron, posibleng magpulong ang G7 ngayong linggo para sa koordinasyon ng kanilang tugon sa tumataas na presyo ng enerhiya. Kasi nakita mo ba yun, yung mga oil reserves ng mga ibang mga bansa, lalo yung mga first world, parang Japan, parang 250 days, Europe, mga 200 days, biglang Pilipinas, 60 days. Parang sila, kulang na lang, ilang araw na lang, isang taon. So, kaya itong news na ito, kung sakaling magpatuloy ito, kasi mahaba nga yung kanilang stockpile ng reserba, pwede muna nila sigurong pahiramin kung kakailanganin. Di ba? Kung kakailanganin. Okay, Ricky. Samantala po sa ating balitang pulis, nasawi ang isang 17 anyos sa babaeng estudyante matapos umanong bugbugin at hampasin ang tubo ng sarili nitong ama sa Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental. Nangyari ang insidente kahapon ng umaga. Batay po sa ulat ng pulisya, humingi ng tulong ang lolo ng biktima matapos malaman na ikinulong ng ama ang dalagita sa loob ng kwarto at pinagbubugbog. Narinig umano ng mga kapitbahay ang biktima na humihingi ng saklolo pero hindi siya kaagad natulungan dahil ikinantado ng suspect ang pinto ng silid. Pagdating ng mga pulis, natagpuan ang dalagita na duguan. Lumalabas na hinampas ito ng tubo sa ulo at iba pang bahagi ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklara ng dead on arrival. Natukoy na ilang araw nang hindi natutulog ang ama bago naganap ang insidente. Hinihinalang dumaranas ito ng matinding depresyon. Naku, dapat yung mga taong yan ang hinahampas din ng tubo. Grabe. Diba? Grabe, sarili mong anak, kaya mong gawin yan. Kaya nga Naku, ako hanggang kurot lang. Pitik, ano ba yung Diba? tawag doon? Oo. Ay, yung kurot-kurot. Pingot, pinipingot ko talaga. Hindi ko pa nararanasan pingutin. Ay, pero sa akin, dumaan sa akin ang hanger. Hindi naman. Ikaw? Hindi naman. Hindi, pero ang sa akin, sabi ko, naughty hanger. Meron ako naughty hanger. Sabi pa kasi nila, diba, nung unang panahon. Nung unang panahon kasi parang tradition, kultura natin yung namamalo, diba? But we're trying to change that. Yeah. So ako magpapakita ko ng, this is the naughty hanger. If you're hanger, or ngayon, face the wall na. Face the wall. Naku, wala na. Kung ikaw yung magulang, dapat mas mahaba ang iyong pasensya. Correct. At ito dapat, diba, mas maging selfless ka. Grabe naman tong tatay na tumatulog-tulog ka kasi Violence is not tatay. the answer. For to be a disciplinarian, naman yung ang bata. di sagot dyan ang karahasan. 'Di ba? Dapat una kausapin mo, tapos kung hindi nakukuha yan sa pag-uusap, kunin mo sa kanila yung pinaka-valuable sa kanila. Kunyari, cellphone Wi-Fi. nila. Kunin mo ang Wi-Fi. Kunin mo ang cellphone. Wala kang cellphone. Hanggat tumigil ka dyan o marunong ka mag-sorry. Ilang araw daw hindi natutulog, baka naka-drugs din. Nako. Pero hindi yan sagot po. Pag kayo ay magulang, you have to think beyond yourself. Ayan. Dahil pinili-pili nyo maging magulang. Hindi naman pinili ng anak ninyo na ipanganak sa mundo.
Samantala, Pati, ano ang Ito, ating ating showbiz pasilip. Nako, mga marites dyan. Nakatakda na daw ikasal si Bea Alonso at si Talaga ba? Vincent Co sa Mayo. Oo. Aba. Umani daw ng pansin kahapon ang balitang nakatakda na umanong ikasal ang aktres na si Bea Alonso sa kanyang bilyonaryong negosyanteng si Vincent Co. Lumabas po kasi ang marriage banns na naglalaman po ng mga pangalan. Ferdinand Vincent Co. At ito ang tunay na pangalan ni Bea. Kumapit kayo. Philbert Angeli Escalante Ranolio. Ang Wow, layo, di ba? Sa napakalapit. Bea Alonso. Philbert Angeli Escalante Ranolio. Na ang tunay pangalan nga ni Bea. Hindi pa rin ito lubos na ikinagulat ng marami dahil matagal na rin daw na pag-uusapan ang planong pagpapakasal ng dalawa. Lalo na noon nakaraang taon. Gayunman, nananatiling tikom ang kampo po ng aktres tungkol sa issue na yan. Tanging itinanggi lamang nila ang lumabas na balitang nagpakasal na daw sila sa Spain. May nakatakda na rin umanong talagang kasal para sa magkasintahan sa Spain sa buwan ng Mayo ngayong taon. Hindi pa malinaw kung mauna muna ang seremonya sa Maynila o ang planong ikasal sa Spain. Karaniwan kasing inaanunsyo ang marriage ban sa loob ng 3 magkakasunod na linggo. Kaya posibleng ganapin ang kasal bandang Abril kung dito ito gaganapin. Matatandaan nung nakaraang taon ay nagpunta po si Bea sa Andalusia, Spain para sa isang pictorial para sa produktong kanyang ine-endorso. Sa naturang napakagandang lugar umano planong idaos ang kanilang kasal bagamat hindi pa ito kumpirmado. So yung mga wedding bands, iba pinapaskil yan na sa simbahan Para kunyari, ang fan ni Bea, syempre alam mo yung tunay na pangalan. Naku, pero kung Philbert. totoo man, congratulations. Congratulations. And best wishes sa inyo. Ay, nakilala ko na si Vincent nung isang linggo, di ba? Nanonood. Alam niya ito kasi di ba nagsisponsor Pure Gold sa Actually, naka-pure gold color ka nga ngayon, nga, no? Uy, Vincent, baka gusto mo mag-sponsor. Magbalik i-sponsor ka dito kay Aling Hi, Puring. Vincent ko. Oras! Alas 9:34 na po ng umaga. As Kings Empire Corporation celebrates its 7th anniversary, may 1 milyong pasasalamat raffle promo ang handog para sa inyo. Ang Kings Empire Corporation 7th anniversary celebration, 1 milyong pasasalamat, balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya Raffle Bonanza 2026. 5 lucky winners po ang mananalo worth 1 million in cash prizes ang ipamimigay. Plus 21 consolation prizes, makakatanggap po ng business package mula sa Kings Empire Products. Bilang pasasalamat sa 7 taon ng tiwala at suporta, ito po ay para sa inyo. Kaya bumili na po ng Kings Herbal Plus, Empire Coffee at Scents by Savalgar. Promo runs from March 3 to November 30 with a grand draw on December 8, 2026. At para po sa karagdagang katanungan, bisitahin lang po ang kanilang official Facebook page, ang REH Kings Empire Corporation o Kings Herbal Plus. Balik lakas, balik sigla, hatid ay pag-asa at saya. Mga ka-Kings! At ang oras, alas 9:36 na po ng umaga. Sa aming pagbabalik, makakausap po natin dito mismo sa studio si Attorney DJ Jimenez. Siya rin ay kilala bilang Pinoy Street Lawyer. At meron siyang Doctor of Civil Law, recipient of the 2023 Gawad Manilenyo sa larangan ng kasanayan sa batas. Ayan po, pag-uusapan po natin ang mga bully na boss. Bully na bosses boss. naman. Oo, dismissive. Ano yun? Ano tawag mga doon? bully boss, dismissive. Constructive dismissal. Yan. Kung kayo po ay nabully ng inyong Yung boss, o boss. feeling nyo, ini-intimidate kayo para kayo ang mismo mag-resign. Mag-resign. Ayun, makinig po kayo. At i-send inyo ang inyong mga katanungan. Ayun po, sa pagbabalik po ng ASPN. Ano, sa palagay niyo? Constructive Oras! Alas 9:39 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng EMAC UPVC Roof Corporation. Absolutely rust-free. EMAC. At ang oras muli, alas 9:39 na po ng umaga at kasama na po natin dito sa studio ang ating nagbabalik. Suki na po natin si Attorney DJ Jimenez, mas kilala rin bilang Pinoy Street Lawyer. Yeah. Magandang umaga po, Attorney DJ. morning, Welcome sir. back sa ASPN. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Maraming salamat po for having me here Of today. course. Thank you po Syempre, for, thank you for coming, making the kahit- effort to come and kahit visit mataas us. ang gasolina ngayon. Correct, oo nga, no? Mataas na talagang, buti dumating si Attorney DJ. Attorney DJ, kami po ay invited
invited you over kasi gusto namin pag-usapan itong sinasabi nilang constructive dismissal. Ito daw ay kasi nga yung employer mo ay ginagawa na yung workplace na parang imposible na makapagtrabaho doon, no? Parang ginagawa na yung lahat para ikaw na mismo ang magre-resign. So, ito po, what is constructive dismissal and is this legal or illegal? Ang constructive dismissal po ay isang illegal na paraan sa pagkakatanggal sa isang empleyado. Para po sa ating mga employers at mga employees, dapat po maintindihan nila na ang ating pong saligang batas ay malinaw na ipinagtitibay yung pong tinatawag na security of tenure. Kung kayo po ay regular employee na, kayo po ay hindi po basta-basta pwedeng tanggalin at hindi rin kayo basta-basta pwedeng magtanggal, maliban na lamang kung ito ay meron yung tinatawag po natin na either just causes o authorized causes. Ngayon, ito pong constructive dismissal ay isang uri ng illegal na dismissal pero hindi po ito yung actual na tinanggal ka. Sa constructive dismissal po, ang empleyado mismo ang nagkusang umalis. Kaya ito po ay isang bagay na mas mahirap patunayan dahil hindi po gaya ng sinabi ko kanina na just at saka authorized causes. Kapag ka po kayo ay nagreklamo sa labor, ang employer po ang magpapatunay na legal yung ginawang proseso. Pero pag ang ground po ninyo ay constructive dismissal, kayo po na nagko-complain, ang kailangan magpakita na talagang kayo po ay napilitang mag-resign. Dahil sa constructive po, walang actual na tanggalan. Kayo mismo ang umalis dahil hindi na ninyo matiis ang ginagawa sa inyo. So the burden of proof is dun sa nagrereklamo, sa employee, na ikaw ay umalis, ikaw ay nag-resign dahil nga hindi na naging conducive yung workplace. So ang resort ba ho nun sa DOLE kaagad? Hindi ba pwede sa HR muna? Or paano yung proseso? Ano yung mga usual? Yung mga usual mga reklamo bago po magkaroon po ng constructive dismissal? Ito po ay, ang aspeto ng constructive dismissal ay case-by-case basis yan. Hindi naman nakalagay sa rules na kailangan i-exhaust mo muna sa employer mo dahil kung talagang imposible na ma-exhaust mo at talagang malinaw yung diskriminasyon na ginagawa sa'yo, tinanggalan ka ng opisina, pinapapasok ka lang para tumanga, wala kang ginagawa, hindi mo na kailangan na mag-exhaust pa ng kung ano man. Pero sa ngalan naman ng employer, kung nakikita niya na ang kanyang empleyado ay talagang nagre-reklamo at tinatawagan ng pansin ang pamunuan dahil sa ginagawang panggigipit ng kanilang mga supervisors, dapat po ay kumilos din naman ng employers at para mapigilan ang pag-alis po. At ito po mahalaga doon sa mga gustong maghabla ng constructive dismissal, pagka kayo man po ay sasabihin yung napilitan kayong umalis sa workplace, magandang dinodokumento ninyo yung ginagawa sa inyo. At lalo na ngayon, may telepono naman, maaari ninyong mag-video kung ano man, basta hindi nyo nilalabag ang batas, dino-document nyo yung araw-araw na mag-i-story kayo, eto na naman, wala akong lamesa, pinatatanga lang ako dito. Yung mga ganong bagay, magagamit hindi po maganda niyang yun? ebidensya. Pumapasok ka, pinapatanga ka na lang, tapos sumusweldo ka. But no, kidding aside. Okay, Ricky. Okay po, kasi parang napakahirap pong patunayan nga yan. So may mga nahawakan na po ba kayong kaso na ang ginamit po nilang batayan ay ang constructive dismissal. Ano po yung matibay? Halimbawa, kung ako ay isang empleyado, medyo nararamdaman ko, parang binibilital ako nito, parang mukhang dinedemote ako. Ano po yung mga kailangan kong kumbaga hawak ng ebidensya para po matulungan yung kaso ko kung ang gagamitin ko po ay constructive dismissal? Kagaya po ng mga email sa inyo, kung talagang sinasabi na sa inyong kailangan siguro magpahinga ka na o kaya wala tayong magagawa, kailangan bawasan ng sweldo mo. Lahat yan. Wala namang hard and fast rule, basta ma-justify mo. Kaya mahalaga po na bago kayo umalis, hindi naman yung maraming salamat po sa pag-employ nyo sa akin. Natuto po ako, tatanawin ko po itong
malaking utang na loob, tapos maya-maya magdidemanda ka ng constructive. Kasi pwedeng gamitin sa iyo na nagpasalamat may mga desisyon ng Korte Suprema na magpapakita na yung contemporaneous act mo ng pagpapasalamat at tila Masaya ka sa pagtanaw at pagiging masaya ay hindi Taliwas dun sa sinasabi so, mo. kaya yung inyong mga Facebook post baka naman masaya ka. matapos mong mag-resign magse-celebrate ka pa na talagang makikita na kusang loob. Ang constructive dismissal po ay hindi kusang loob, ikay napilitan. So kailangan labag sa consistent ka, kalooban mo. labag sa kalooban mo. Ang naisip ko lang, Attorney DJ, correct me if I'm wrong ha, parang sexual harassment. Ganun Iba ba? pa po yun. Iba pa yung sexual Opo, harassment. iba pa po yun. Ang sexual harassment talagang sexual yung connotation lang. Ang sexual harassment po ay may kapalit, no? Ipopromote kita, pero sandali, mag-date muna tayo. Yun di ang kaya, harassment. Okay. may ginagawang physical touch sa'yo dahil ang employer meron kayong anong tawag dito, may moral ascendancy yung inyong mas employer superior sa'yo, kasi mas siya. superior. Okay, oo. At madami pa in the course of those abuses, pwede mong kasuhan din ng unjust vexation at yun nga, sexual harassment, pero kailangan matibay. At saka kung criminal case ang magiging target mo, kailangan proof beyond reasonable doubt yan. Baka naman nasagi lang yung likod mo, tapos hindi ka naman sigurado kung siya nga yung gumawa, ididemanda mo. Hindi po pwede yung gano'n. Kailangan malinaw yung pagnanasa sa'yo na talagang hinaras ka. No? So pero may follow-up question there, kung bukod ang sexual harassment, itong constructive dismissal, kung hindi lang ikaw, kunyari isang team kayo na nakaka-feel kayo na parang two or more, ganun rin ba? Is there strength in numbers? Or it has to be, normally pag ganitong constructive dismissal, sa isang tao lang, parang hindi lang type ka ng boss mo, ayaw niya pagmumukha mo, ayaw lang niya yung itsura mo na pumapasok araw-araw, kaya pinapahirapan ka. Ito po ay ang binabiolate po ng constructive dismissal ay yung personal na right to security of tenure. So personal po ito. Kung yung dalawa, tatlo ay pare-parehas ang ginagawa sa kanila at ang kanilang nararanasan ay pare-parehas din, sila hong tatlo ay maaari magsampa. Pero individual case Individual na siya, cases hindi sa... or individual po. Wala po tayong class suit. Iba ang treatment ng class suit sa Pilipinas. Pagka Parang hindi magkakaiba uso, no? ng causes of action, hindi na uubra ang class suit. Pagka iba-iba yung nararamdaman ng bawat isa. Kasi kanina you mentioned, attorney, na may na-handle ka ng case ganyan. Nanalo ba ang iyong kliyente? Ano yung mga compensation or benefits ang pwede mo makuha? Kung sakali nga ikaw ay magsampa ng kaso laban sa empleyado mo, ng constructive dismissal, meron bang katumbas na yan? Kumbaga, ano yung danyos? Sa batas, ang parusa sa illegal na pagtatanggal sa pamamagitan ng constructive dismissal o actual dismissal man, ito po yung tinatawag nating back wages. So kung ang kaso po ay tumagal ng 10 taon, yung sweldo na hindi mo kinita nung 10 taon ay o-orderan ng employer na bayaran. Wait, when does it start? So for example, Kung kailan ka tinanggal at kung kailan ka kailan- umalis, dahil kung yun ang pakiramdam mo, ikaw ay na-dismiss constructively. Mula po doon hanggang sa dulo. Kaya kadalasan po ng mga na lumalapit sa atin, meron pong employer, meron din naman pong employee. Yung isa ko po ay, ang kagandahan pala sa proseso ng pagrereklamo sa labor po ngayon, at shout out sa DOLE, meron sila yung tinatawag na single entry approach o yung SENA. So hindi po ito isang proseso na babangayang kagad kayo. Ito po ay isang conciliatory process kung saan ang complainant po, hindi nga complainant ang tawag. Ang tawag sa kanya ay requesting party. So nire-request niya ang employer at ang employer ang tawag sa kanya ay responding party. At kayo po ay imimediate, ano po bang problema? At dito sasabihin ninyo yung inyong concern. At kung sasabihin naman ng iyong employer, hindi ka naman namin tinatanggal, maaari kang bumalik. Sige, itatama namin yung naging pagkakamali natin. Ito po ay isang layering na hindi naaabot sa demandahan.
So ngayon, kung sakaling hindi po ito magtagumpay after 30 days, ito po ay i-refer na doon sa tinatawag nating Regional Arbitration Branch. Sa ilalim po ito ng NLRC at ang mga namumuno po dito ay iba't ibang mga labor arbiters at ito po ay magiging kaso na. Ay, naku. At kung maging kaso man, kung maging kaso man, ang kagandahan po nito sa ating mga nagrereklamo, ang DOLE po, meron po silang mga pro forma forms. Hindi nila muna kailangan ng abogado. Tutulungan Fill sila up mag-fill lang. up. At pag ito po ay nag-hearing na, may another pagkakataon na ayusin. Mag-ayos. Opo. At kadalasan naman dun sa aking mga natutulungan po, nakikita naman ng employer na oo nga, mukhang may pagkakamali. May at pagkukulang. may mga So, nagsisettle din po. negotiate po muna At sila, meron no? din naman mga na laking gulat nung minsan ako ay may kaklase na nilapitan ako dahil na sila nga ay nai-intimidate. 3 daw yung abogado at yung empleyado isang taon nang nakaraan nung umalis at nagre-reklamo ng constructive dismissal. Nung ako'y dumating na sa kanila at ipinakita ko ang kanyang resignation letter na napakaganda. Nagpapasalamat sa management. Ay, at so, kung ano man. talo. Tapos, sabi ko, hindi na nila tinuloy. So, is this constructive dismissal, is it popular? Kasi honestly, this is the first time I've Hindi heard po of siya it. ganun kadaling i-prove nga dahil kailangan ikaw ang mag-prove. Burden Pero of proof pwede is- mong gawin. No? Yeah. Kasi kung talagang, for example, hindi ka man tinanggal pero pagbalik mo may iba na yung pinagagawa sa'yo at pinalitan ka na. Yung mga ganung bagay. Iyan ay maaari. Meron akong isang naging kaso at umabot pa nga po sa punto na wala siyang opisina. Tinanggalan talaga siya. Tinanggal talaga. Parang Ito po binastos ka ay na, no? Binastos ka talaga. Ito ay, pagpapakita hindi siya sa'yo. tinatanggal, pero hindi siya binibigyan ng trabaho. Oo, kasi nga alam siguro din ng mga employer na meron kaukulan na parusa sa batas kapag they just dismiss Miss you. you, lalo So, pag may kontrata. If even the title, your office title, kung i-demote ka, kunyari, you rose the ranks, di ba? Nag-umpisa kunyari, ikaw secretary, tapos naging assistant manager, naging manager. Pag ibaba ka sa assistant manager, is that part of constructive dismissal? Tingin ko po, although ang titulo does not automatically It doesn't. follow, no? Kasi ang discrimination po, kailangan binawasan ka ng sahod. Kasi kung yun pa rin naman yung sahod mo, at medyo kung binawasan ka man ng trabaho, di maganda, di ba? okay, So, diba? depende pa rin po how they can, baka kasi pwedeng assistant ka nga, pero on a larger scale. So, it's case-by-case basis po. Ako siguro po ang katanungan ko, dahil alam naman natin, Papi, attorney, napakamahal ng proseso ng pag-hearing, etc. Meron pa sa mga kababayan po natin dyan na feeling nila swak sa kanila itong constructive dismissal na kaso na ihain, halimbawa, meron po ba sila malalapitan na may pro bono services po? Opo. At sino po yung pwede maka-avail nito? Ang kagandahan po, dahil nga po ang ating saligang batas, ang isinasaad nito full protection to labor. So talaga kung kahit mga uring manggagawa, pagdating ho sa labor, ang Public Attorney's Office ay bukas ang opisina na sila ay tulungan. Dahil nga nawalan ka ng trabaho, saan ka kukuha ng pambayad. At ang Korte Suprema po, simula I think this year po, meron na po kami yung ulas na tinatawag. Na kami They po have ay 3 years. kinakailangan magbigay ng Free legal service. ng legal service. At 60 ako naman hours po ba yun? 60 hours Opo. ba? In 3 years, no? Every 3 years. Ako naman po, since 2010, yung aking page, although nahack po yung dati, nagbibigay ako ng libreng guidance doon sa mga, kasi yung iba, mga probinsya pa Naku, okay. So, maraming salamat, Attorney DJ. Thank you, Very Maraming interesting, salamat ha? din po. Oo, sana, sana hindi maging popular itong constructive dismissal. Ngayon, alam na nila. Alam na nila, mas aware na sila. Dapat kasi kung ikaw boss, ikaw ang dapat, 'di ba, you should set by example So hindi dapat na yun na nga yung tinatanggalan mo ng karapatan, tapos binabawasan mo yung sweldo, 'di ba? Bullying bullying. Bully boss. Dapat po ang management din naiintindihan nila. Kaya yung mga HR departments diyan, yung mga Dapat nag-aaral ng magaling. behavioral science diyan at legal management, kailangan alam po ninyo yung punot dulo para yung philosophy behind para pagka kayo na ang
nagmamanage ng HR, hindi personalan palagi. Yan. Okay, maraming salamat muli kay Attorney DJ Jimenez, ang ating Pinoy street lawyer. At ang oras, alas 9:54 na po ng umaga at magbabalik pa po ang ASPN. Ano sa palagay nyo? Ang sigaw ng Pinoy Nation. Oras, alas 9:56 na po ng umaga at ang oras na ito hatid sa atin ng Memo Plus Gold. Makakalimutin ka na ba? Yung bag, cellphone o pinamili mo? Naiwan mo kung saan-saan? Sa school, nag-review para sa exam pero nalimutan mo na agad ang iyong pinag-aralan? Huwag tiisin ang pagiging malilimutin. Mag-Memo Plus Gold araw-araw. Ang Memo Plus Gold ay isang herbal supplement na gawa sa 100% pure and natural Bacopa monnieri na pagtibay sa clinical studies na makakatulong na pagbutihin ang memorya at concentration, pagbawas ng stress para laging focused at mentally alert. Memo Plus Gold. Iba ang brainy. Available sa mga butika, Mercure Drug, Shopee at Lazada. Oras muli, alas 9:57 na po ng umaga. ASPN pa rin ang sambayanan, pinusuan natin. Ito pong ating question of the day. Ano pang pwedeng gawin ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng Olmageddon sa taong bayan? Ito po, basahin natin ang mga comments ninyo. Sabi ni Romel Bags, require people to commute instead of driving self-cars on metros. E-cars are not not very effective kasi we still use fossil fuels sa mga electric hubs natin. Sabi naman po ni Clem Jimenez, tanggalin ng oil tax temporarily at bawasan o tanggalin ng VAT. Sabi naman ni Mercy Galura, dapat work from home para menos gasto sa gasolina, punta lang office kung kailangan. Ayon naman po kay Patrick Henry Bautista, bigyan ng power ang LG to monitor price hike and hoarding. And hoarding, nako, huwag kayong mag-hoard. Ako talaga, bawal po yan. Pwede kayo isumbang sa Pangulo. Isumbong. Bago po ako, sige. sorry kasi medyo ang dami nag-birthday nung wala ako kahapon. So, Go ahead. happy birthday sa aking pamangkin na si Clark Haven Pakpako mula sa Cagayan at kay Uncle Atit Soliven Bakig and to my BFF for 27 years, Jerry and Hersito. Happy birthday, my love. At tandaan po dito sa ASPN, mahalagang inyong palagay. Mahalagang bahagi kayo ng ating paghahanap sa katotohanan kaysa bawat issue na papanahon, parati po kayo ng diskusyon. At tandaan, ang buhay ay hindi patagalan kung hindi syempre pasarapan. Kaya sulitin po natin. Tawanan lang natin ang problema maski na napakahirap tumawa ngayon. Mag-food trip ng masarap, gumala, ng dapat iniisip natin kung saan tayo gagala. Dapat sabay-sabay. Lakad na lang tayo. At syempre gumawa po ng masasayang alaala at idagdag na rin po natin dyan ang matinding panalangin po. Kaya tutok lang dito po sa Sa palagay nyo! See you tomorrow, everybody! 9:30 po, mata ng Agri International. Dito lamang sa Net 25. Happy Tuesday! Kano mga girls, susunod na po!